Dumagundong ang putok ng baril sa gitna ng tahimik na umaga sa barangay San Isidro, at ang mga manok na nangingitlog sa likod ng bahay ay nagtilian habang napahinto si Mateo de la Cruz sa gitna ng bakuran, nanginginig ang kamay na may hawak na basang timba ng tubig. Isang segundo lang ang lumipas bago sumunod ang sigawan mula sa kalsada. May binaril. Diyos ko! Sigaw ng isang babae mula sa tapat ng sari-sari store ni Aling Nena. Napatakbo si Mateo papunta sa kalsada kahit hindi pa niya alam kung bakit ang dibdib niya ay parang pinipiga ng malamig na takot. Pagdating niya sa tapat ng tindahan ay nakita niya ang katawan ng isang lalaking nakadapa sa lupa, duguan ang likod, at ang mga tsinelas nitong goma ay nakaharap sa magkaibang direksyon na parang naghabol ng huling hakbang bago bumagsak. Si Kapitan Bulong ng isang matandang lalaki. Si Kapitan Ruben Manalo ang nakahandusay sa gitna ng alikabok ng kalsada. Ang kapitan ng barangay na kilala sa pagiging matigas ang ulo ngunit palaging sinasabing ginagawa niya ang tama para sa lugar na ito. Lumapit si Mateo at agad siyang hinawakan sa braso ni Aling Nena. Mateo, huwag kang lalapit. Baka bumalik ang bumaril. Ngunit hindi nakinig si Mateo. Lumuhad siya sa tabi ng katawan ng kapitan at nakita niyang bahagyang gumagalaw pa ang dibdib nito. Kapitan, kapitan, nanginginig ang boses niya. Bahagyang nagmulat ng mata si Ruben at huminga ng mabigat. Mateo, huwag mong hayaan, hindi na natapos ang sinabi. Tumigil ang dibdib ng kapitan at ang mga mata nitong nakatitig sa langit ay tuluyang nanigas. Sa likod ng mga tao ay may batang umiiyak. May naglabas ng cellphone. May tumawag sa presinto. At sa loob ng ilang minuto ay nagmistulang piyesta ng takot ang buong kalsada. Ngunit sa gitna ng ingay ay may isang lalaking nakatayo lang sa may poste ng kuryente, tahimik na nakatingin kay Mateo. Si Victor Manalo iyon, ang bunsong kapatid ng kapitan. At sa titig nito ay may kakaibang galit na parang matagal nang naghihintay ng ganitong sandali. Ikaw ang huling kausap ng kapatid ko kagabi, malamig na sabi ni Victor. Napalingon ang mga tao kay Mateo. Parang biglang naging mabigat ang hangin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo, ngunit kahit siya ay naramdaman na may paparating na bagyo sa loob ng baryong ito. Isang linggo bago ang pamamaril, ibang mukha ang barangay San Isidro. Maingay ang palengke tuwing umaga, puno ng bangus at tilapia mula sa baybayin, at ang jeep na dumadaan papuntang bayan ay laging may nakasabit na pasahero sa likod. Si Mateo ay nagtatrabaho sa maliit na construction site malapit sa dagat kung saan ginagawa ang bagong resort ng isang negosyanteng taga Maynila. Hindi siya mayaman. Hindi rin siya kilala. Isa lang siyang karaniwang tao na may ina na may sakit sa provincial hospital at may nakababatang kapatid na babae na nag-aaral sa public high school. Ngunit noong gabing iyon, bago barilin si Kapitan Ruben, tinawag siya ng kapitan sa harap ng lumang simbahan ng barangay. Mateo, sabi ni Ruben habang nakatayo sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. May alam ka ba tungkol sa resort na ginagawa ninyo? Hindi agad sumagot si Mateo. Trabaho lang po iyon, Kap. Trabaho lang. Bahagyang ngumiti ang kapitan ngunit hindi ito mukhang masaya. Alam mo bang may mga papeles na hindi tama sa proyekto na iyon? Tumahimik si Mateo. Dahil sa totoo lang, may narinig na siyang usapan sa site. May mga lupa raw na pinilit bilhin. May mga pirma raw na hindi tunay. Ngunit sino ba siya para magsalita? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo, Kap. Tumitig si Ruben sa kanya ng matagal. Mag-ingat ka, Mateo. Hindi lahat ng pera na pumapasok sa baryo ay mabuti. At iyon ang huling usapan nila bago ang pamamaril. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ni Mateo habang dumating ang police patrol mula sa munisipyo. Bumaba ang dalawang pulis at nagsimulang paalisin ang mga tao. Lumayo kayo. Walang gagalaw sa katawan. Ngunit hindi umalis si Victor. Lumapit ito kay Mateo. Ano ang pinag-usapan ninyo kagabi? Tanong niya, halos bulong pero matalim. Wala, sagot ni Mateo. Kung may alam ka, sabihin mo ngayon pa lang. Hindi ko alam kung bakit mo ako pinagdududahan. Ngunit sa loob ni Mateo ay may gumugulong na kaba. Dahil alam niyang hindi simpleng bar ilan ang nangyari. May koneksyon ito sa resort, sa lupa, sa pera, sa mga taong mas makapangyarihan kaysa sa isang simpleng barangay kapitan. Kinagabihan, habang nakaupo si Mateo sa tabi ng higaan ng kanyang ina sa provincial hospital, narinig niya ang balita sa radyo ng ward. Patay ang kapitan ng barangay San Isidro matapos barilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Mahina ang boses ng kanyang ina. Mateo, may kinalaman ka ba roon?
Napapikit si Mateo. Wala, Nay. Ngunit hindi niya masabi ang buong katotohanan. Dahil habang naglalakad siya pauwi galing simbahan noong gabing kausap niya ang kapitan, may narinig siyang tunog ng motorsiklo sa likod. At nang lumingon siya ay nakita niya ang dalawang lalaking nakasuot ng helmet na nakatingin sa kanila mula sa madilim na bahagi ng kalsada. Hindi niya sinabi iyon sa pulis. Hindi rin niya sinabi kay Victor. Dahil may isang bagay siyang mas kinatatakutan. Ang logo na nakita niya sa jacket ng isa sa mga lalaki ay pareho sa logo ng kumpanya ng resort na pinagtatrabahuhan niya. Kinabukasan ay mas lalong kumalat ang tensyon sa barangay. Ang mga tao sa palengke ay nagbubulungan. May kinalaman daw sa lupa. May negosyo raw na pinipigilan ng kapitan. Sa sari-sari store ni Aling Nena ay nag-uusap ang mga lalaki habang umiinom ng kape. Hindi lang ito simpleng bar ilan, sabi ng isang tricycle driver. May malaki dito. At habang naglalakad si Mateo papunta sa construction site ay naramdaman niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Pagdating niya sa site ay sinalubong siya ng foreman na si Arman, isang lalaking kilala sa pagiging tahimik ngunit may matalas na mga mata. Mateo, sabi nito, may pulis na dumating dito kanina. Bakit? Nagtatanong tungkol sa kapitan. Tumigil ang puso ni Mateo sandali. Ano ang sinabi mo? Ang totoo, na nagtatrabaho ka dito. Tumingin si Arman sa paligid bago bumaba ang boses. At sinabi ko rin na kagabi ay may meeting ang boss natin sa bayan. Anong meeting? Tanong ni Mateo. Umiling si Arman. Hindi ko alam. Pero pagkatapos ng nangyari sa kapitan parang hindi na ito simpleng trabaho. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Mateo sa tabing dagat, nakita niya si Liza, ang kanyang dating kasintahan na ngayon ay nagtatrabaho sa municipal office. Narinig ko ang tungkol sa kapitan, sabi nito. Mateo, may narinig akong kakaiba sa opisina. Napahinto siya. Ano iyon? May dokumento tungkol sa lupa ng resort. May mga pirma na parang peke. Parang bumigat ang hangin sa paligid nila. Kung lalabas iyon may mga taong babagsak. Ngunit hindi iyon ang pinakakinatakot ni Mateo. Dahil sa malayo, sa may kalsada, may isang itim na SUV na nakaparada at nakapatay ang ilaw. At kahit hindi niya makita ang mukha ng nasa loob, ramdam niyang may mga matang nakatutok sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang pamamaril, naisip ni Mateo ang isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Kung ang kapitan ay pinatay dahil sa katotohanan, gaano kalayo ang aabutin ng mga taong gustong itago ito? At kung magsasalita siya, sino ang susunod na babagsak sa alikabok ng kalsada ng Barangay San Isidro? Hindi niya kailangang lumapit para makumpirma iyon, dahil ilang sandali pa lang ay bumukas ang pinto ng SUV at bumaba si Councilor Esteban Vergara, nakaplansyadong puting polo, may dalang ngiting hindi umaabot sa mata. Mateo, tawag nito na parang matagal na silang magkaibigan, kahit alam ng buong bayan na ang mga tulad ni Esteban ay hindi basta tumatawag sa pangalan ng karaniwang trabahador kung walang kapalit. Napatigil si Liza. Anong ginagawa ninyo rito, Councilor? Tanong niya, pilit pinatatag ang boses. Sumulyap si Esteban sa kanya, saglit lang, iyong tipong tumitimbang kung kailangan ka bang pansinin o hindi. Naglalakad-lakad. Hindi naman bawal, hindi ba? Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Mateo. Pwede ba kitang makausap? Hindi kumilos si Mateo. Ang alon sa likod nila ay dahan-daang humahampas sa pampang, ngunit sa dibdib niya ay parang may mas malakas na ugong. Tungkol saan po? Tungkol sa trabaho. At tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Walang pagbabanta sa tono, pero mas nakakatakot iyon dahil kalmado. Nagkatinginan sina Mateo at Liza. Kung tungkol ito sa nangyari kay Kapitan Ruben, dapat sa pulis kayo magsabi, sabi ni Liza. Bahagyang ngumiti si Esteban. Iya, sa munisipyo ka nagtatrabaho. Alam mong hindi lahat nadadaan sa pulis. Humakbang siya palapit kay Mateo. Makinig ka. Maraming tsismis sa baryo. Maraming nagmamagaling. Maraming gustong kumita sa gulo. Ayokong madamay ka roon. May nanay kang nasa ospital, hindi ba? Nanigas si Mateo. Parang biglang lumamig ang gabi kahit maalat at mainit ang simoy ng hangin mula sa dagat. Ano pong ibig ninyong sabihin? Mahina ngunit matigas ang tanong niya. Ibig kong sabihin, piliin mo ang tahimik na buhay. Minsan, ang mga taong nagsasalita ng wala sa lugar, sila pa ang unang nawawalan. Saglit na tumahimik si Esteban, saka tumingin kay Liza na para bang dagdag lang itong ingay sa eksena.
Iuwi mo na siya. Mukha siyang pagod. Bumalik siya sa sub at umalis ng walang lingon. Naiwang nakatayo si Mateo sa buhangin, parang may dumaang sasakyang hindi man lang bumusina pero dinurog ang hangin sa pagitan nila. Narinig mo iyon? Pabulong na sabi ni Liza. Hindi na ito simpleng pananakot. Napapikit si Mateo. Alam ko. Sabihin mo na ang lahat sa pulis. Umiling siya. At anong sasabihin ko? Na may nakita akong logo sa jacket ng isang lalaki. Na kinausap ako ng kapitan. Na may mga pekeng pirma sa lupa. Kulang iyon. Kapag nagsalita ako ng walang matibay na hawak, baka hindi lang ako ang tamaan. Hindi na kaimik si Liza. Dahil alam niyang totoo iyon. Sa ganitong bayan, ang katotohanan ay hindi sapat kung wala kang pangalan, wala kang kapit, at wala kang pera. Kinabukasan, maaga pa lang ay naroon na ang mga tao sa lamay ni Kapitan Ruben sa covered court ng barangay. May puting tela sa paligid, may plastik na silya, may mga kapitbahay na abala sa kape at biskwit, at may mga batang pinapagalitan dahil maingay sa tabi ng kabaong. Ganito sa mga baryo, kahit may kamatayan, tuloy ang tsismis, tuloy ang buhay, tuloy ang tinginan ng mga taong may sariling bersyon ng nangyari. Dumating si Mateo nang alanganin ng hakbang. Hindi niya alam kung tama bang pumunta siya, pero mas alam niyang mas lalong magiging kainahinala kung iiwas siya. Sa dulo ng covered court ay nakita niya si Victor na nakatayo sa tabi ng kabaong, namumula ang mga mata at mahigpit ang panga. Nang magtagpo ang tingin nila, agad lumapit si Victor. Matagal na kitang hinihintay. Nakikiramay ako, sabi ni Mateo. Hindi ako interesado sa pakikiramay mo. Mababa ang boses ni Victor pero sapat para mapatingin ang ilang nakaupo. Sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo. Wala akong itinatago. Napatawa si Victor, maikli at walang saya. Ganoon din ang sinabi ng kuya ko noon bago siya tuluyang magwala sa bahay dahil may hawak siyang dokumentong ayaw niyang ipakita kahit kanino. Bahagyang natigilan si Mateo. Anong dokumento? Napansin ni Victor ang reaksyon niya at lalo siyang lumapit. Ayan, may alam ka. Kagabi, hinanap ko sa bahay ni Ruben ang mga gamit niya. May nawawala, isang brown envelope. Lagi niya iyong dala nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam iyon, pero alam mo kung bakit siya pinatay. Bago pa makasagot si Mateo ay may sumingit na boses mula sa likod. Victor, tama na. Si Teresa iyon, biyuda ni Kapitan Ruben. Mapatla ang mukha at halatang magdamag na umiyak. Hindi na siya mukhang matapang na asawa ng kapitan. Isa na lang siyang babaeng may namamagang mata at nanginginig ang daliri habang hawak ang panyo. Hindi dito ang lugar para magtanong, sabi niya. Tumingin si Victor sa hipag niya, galit at sugatan ang mukha. Kung hindi ngayon, kailan? Patay na si kuya, at hindi siya mabubuhay kung magwawala ka. Bamantong hininga si Victor at umalis. Pero bago lumayo ay binalingan niya si Mateo. Hindi ito matatapos. Naiwang tahimik si Mateo. Ilang segundo pa ay si Teresa naman ang lumapit. Pasensya ka na, mahinang sabi niya. Hindi na maayos mag-isip si Victor. Naiintindihan ko po. Tumango si Teresa ngunit hindi siya umalis agad. May gusto pa siyang sabihin, kitang-kita sa paraan ng pag-iwas niya ng tingin. Mateo, may sinabi ba sa'yo si Ruben noong gabing huli kayong nag-usap? Parang damay kitang dila ni Mateo sa ngalangala. Naalala niya ang babala ng kapitan, ang bigat ng boses nito, ang pakiramdam na may nakikinig sa dilim. Bakit po ninyo natanong? Kasi ilang araw bago siya mamatay, hindi na siya mapakali. Madalas siyang magising sa gabi. Sinasabi niya sa akin, kapag may nangyari sa akin, may dapat makaalam ng totoo. Pero hindi niya sinabi kung sino ang pagkakatiwalaan niya. Tumingin si Teresa diretso sa kanya. Ngayon, pakiramdam ko, ikaw iyon. Hindi agad nakasagot si Mateo. Sa likod ng byuda ay tanaw niya ang kabaong ni Ruben, pinalilibutan ng bulaklak na puti, at naisip niyang napakabilis mapunta roon ng isang taong kahapon lang ay may boses at desisyon pa sa baryo. May narinig po ako, amin niya sa wakas. Pero kulang. Hindi sapat para magsabi ako ng basta-basta. Minsan ang kulang na katotohanan, mas mabuti kaysa sa kumpletong kasinungalingan, sabi ni Teresa. Nanginginig ang mga labi niya. Kung may nalalaman ka, huwag mo nang antaying may sumunod pa. Hindi na nito hinintay ang sagot. Bumalik siya sa upuan sa tabi ng kabaong at tahimik na hinawakan ang gilid nito, na para bang doon lang niya kayang ailapag ang bigat ng katawan niya. Nang gabing iyon, hindi agad umuwi si Mateo.
Dumiretso siya sa bahay nila, maliit na konkretong bahay malapit sa lumang balete, kung saan nadatnan niya ang kapatid niyang si Ana na naglalaba sa likod. Kuya, may naghahanap sa'yo kanina, sabi nito. Sino? Hindi ko kilala. Babae. Taga-munisipyo yata. Iniwan niya ito. Inabot ni Ana ang isang sobra. Walang pangalan sa labas. Pagbukas ni Mateo ay natagpuan niya ang photocopy ng isang titulo ng lupa, at sa ibaba ay mga pirma. Isa sa mga iyon ay pamilyar. Pirma iyon ni Kapitan Ruben. Ngunit sa tabi ng photocopy ay may maliit na sulat kamay, halatang minadali. Hindi tunay ang pirma ng kapitan sa original. May isa pang kopya sa record section. Mag-ingat ka, walang lagda, ngunit alam niyang si Liza iyon. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Umupo siya sa lumang mesa at tinitigan ng papel na parabang maaari siyang lunukin ng mga linyang naroon. Kung totoo ito, ibig sabihin ay may sistematikong pamemeke sa mga dokumento ng lupa. At kung tumutol si Ruben, malinaw kung bakit siya naging problema. Ngunit bakit may pirma sa kopya? Biktima rin ba ang kapitan ng pamemeke, o minsan ba ay pumayag siya bago umatras? Ang tanong na iyon ang masakit. Dahil mas madaling ipaglaban ang isang inosente kaysa sa isang taong maaaring nadumihan na rin pero sumubok bumawi. Kuya, napaangat ang ulo niya nang pumasok si Ana. Ayos ka lang. Tinupi niya agad ang papel. Oo, umupo si Ana sa tapat niya. 16 na taong gulang pa lang ito, ngunit sa mga mata nito ay may pagod na lampas sa edad niya. Sanay na kasi itong kulang ang pera, sanay na itong may inaalalang matrikula, gamot, pamasahe, at kung minsan pati pagkain. Huwag mo akong lokohin, sabi nito. Simula nang mamatay ang kapitan, parang may nakadagan sayo. Hindi agad sumagot si Mateo. Madalas niyang isipin na para makapagtatag siya, kailangan niyang ikubli sa kapatid niya ang lahat. Ngunit sa baryong tulad nito, lahat ay nadadamay kahit hindi mo sabihin. Ana, kapag may narinig kang usapan sa labas, huwag kang sisigot. At huwag kang basta sasama kahit kanino. Nanlaki ang mata ng dalaga. Bakit? May problema ba? Wala. Nag-iingat lang. Iyan ang problema sa'yo, kuya. Kapag sinasabi mong wala, ibig sabihin meron. Tumayo si Ana at huminga ng malalim. Hindi na tayo bata. Hindi mo pwedeng akuin lahat. Napatingin si Mateo sa kapatid niya at may kirot na kumalat sa loob niya. Dahil tama ito. Pero paano niya ipapaliwanag na ang totoo? Kahit siya, hindi na niya alam kung paano hahatiin ang takot sa pamilya at ang konsensyang may kinalaman sa isang patay na kapitan. Kinaumagahan, pumunta si Mateo sa munisipyo. Gusto niyang kausapin si Liza ng harapan at malaman kung gaano kalalim ang hawak nito. Matao sa hallway, may mga taong nakapila para sa sedula, may nag-aaway sa business permit, at may amoy ng lumang papel na hinaluan ng pawis at instant coffee. Doon niya nakita si Liza sa record section, abala sa pag-aayos ng folders. Nang mapansin siya, agad nitong isinara ang drawer. Bakit ka nandito? Ikaw ang nagpadala nito. Ipinakita niya ang photocopy. Saglit na tumingin si Liza sa paligid bago siya hinayla sa maliit na stockroom sa likod. Mahina ka ba? Bulong nito. Hindi ka dapat naglalabas ng ganyan dito. Ikaw ang nagbigay. At hindi ibig sabihin noon, ikukuha mo sa bulsa mo at ikukukumpas sa munisipyo. Napapikit si Mateo, pero alam niyang takot lang din ang nagsasalita sa kanya. Anong meron sa original? Nasa vault ng records, pero hindi ko pwedeng kunin. Ang kaya ko lang, makita at kopyahin. Hindi lang iyan ang kainahinala. May transfer documents pa, may tax declaration, may annexes na magkakaiba ang petsa pero parang sabay-sabay tinanda. At sino ang may access? Ilan lang. Treasurer, assessor, mayor's office, at special liaison ni Councilor Vergara. Si Esteban. Hindi siya lantaran. Pero lahat ng papel na may kinalaman sa coastal development, dumadaan sa mga tao niya. Huminga ng malalim si Liza at bahagyang nanginig ang boses. Mateo, may isang mas masama pa. Ano? May authorization form na may pangalan ng kapatid mo. Parang may sumuntok sa sikmura ni Mateo. Ano? Hindi pa notarized. Draft lang. Pero may nakalagay na si Ana de la Cruz ay sang-ayon sa relocation compensation para sa lote na katabi ng lumang bakuran ninyo. Wala kaming pinipirmahang kahit ano. Alam ko. Kaya nga ako natatakot. Napasandal si Mateo sa istante.
Sandaling nawala ang ingay sa paligid at tanging tibok ng puso niya ang narinig niya. Hindi lang pala ang kapitan. Pati sila. Dahan-daang ikinokonekta ang mga pangalan nila sa mga papeles na pwedeng gamitin anumang oras. Bakit nila gagawin sa amin iyon? Dahil malapit ang bahay ninyo sa access road papunta sa resort expansion. At dahil alam nilang mahirap kayo. Madaling sabihing pumayag kayo kapalit ng pera. Hindi na niya napansin na napakuyom na pala siya ng kamao. Kailangan kong makita ang lahat. Hindi pwede. Kailangan. At paano kung mahuli tayo? Akala mo ba hindi nila kayang ipabalik sa akin ang sisi? Tahimik silang parehong huminga. Pagkatapos ay lamaambat ang mukha ni Liza. Mamayang hapon, may inspection sa session hall. Maluluwag ang records section ng mga 10 minuto. Kung papasok ka, saglit lang. Kukunin mo kung anong kaya mong kunin. Pagkatapos, wala tayong alam sa isa't isa. Masakit iyong marinig, pero alam ni Mateo kung bakit ganoon ang tono nito. Hindi na ito tungkol sa dating pagmamahalan nila. Tungkol na ito sa pagligtas sa sari-sarili nilang balat. Nang sumapit ang hapon, naroon si Mateo sa likod na pasukan ng munisipyo, pawis na pawis kahit hindi naman siya tumatakbo. Isang utility worker ang dumaan at halos hindi siya tinignan. Sa malayo ay narinig niya ang mahinang tunog ng mikropono mula sa session hall. Pagkalipas ng ilang minuto ay sumilip si Liza mula sa gilid at bahagyang tumango. Mabilis siyang pumasok sa records room. Nandoon ang amoy ng alikabok, lumang folder, at electric fan na parang hirap huminga. Sa ikatlong cabinet, Coastal Properties, bulong ni Liza. Agad niyang binuksan ang drawer. Sunod-sunod ang folders, may mga code, may mga pangalan, may mga lumang tax map. Nanginginig ang daliri niya habang naghahalongkat hanggang sa makita niya ang pangalan ng kanilang barangay at ang markang Development Corridor B. Kinuha niya ang folder at binuksan. Sa loob ay may mga kopya ng kasunduan, listahan ng mga residente, at 2 authorization form. Isa roon, may pangalan nga ni Ana. Nasa ibaba ang pirma na halatang ginaya lang mula sa school aid. Kumulo ang dugo ni Mateo. Ngunit mas lalo siyang nanlamig nang makita niya ang isa pang papel. Minutes of informal consultation. Nakalagay doon na dumalo raw si Kapitan Ruben at sumang-ayon sa initial acquisition strategy. Hindi pwedeng totoo ito, bulong niya. Malamang peke rin, sabi ni Liza. Pero kapag iyan ang ipinalabas, lalabas na kasabwat siya bago siya tumutol. Biglang may yabag sa labas. Pareho silang natigilan. May tao, bulong ni Liza. Mabilis na kumuha si Mateo ng ilang dokumento at isiniksik sa loob ng damit niya. Isinara niya ang cabinet nang marinig ang pagliko ng doorknob. Ngunit imbes na ordinaryong empleyado ang pumasok, si Chief Clerk Sarmiento ang tumambad sa pinto, kasama ang 2 lalaking nakabarong. Natigilan silang lahat sa isang napakahabang segundo. Anong ginagawa ninyo rito? Malamig na tanong ni Sarmiento. Mabilis na sumagot si Liza. Sir, pinapahanap niyo po sa akin ang land transfer files para sa assessment review. Tumingin si Sarmiento kay Mateo. At siya, hindi agad nakasagot si Mateo. Ngunit bago pa siya makapag-isip ay nagsalita ang isa sa 2 lalaking kasama ni Sarmiento. Kilalang mukha yan. Trabahador sa San Isidro site. Pinagpapawisan na si Mateo. Naramdaman niya ang mga papel sa ilalim ng damit niya na tila nag-aapoy. Hiniling ko po siyang magbuhat ng boxes mula sa likod, mabilis na sabi ni Liza. Mabigat kasi. Tahimik na tumingin si Sarmiento sa kanilang dalawa. Walang nagtangkang gumalaw. Sa wakas ay umismed siya. Sa susunod, humingi ka ng written request. Hindi ito bodega ng kung sino-sino. Tumabi siya sa pinto. Lumabas na kayo. Pagkalabas nila ay hindi huminto si Mateo hanggang sa makarating sa likod ng gusali. Doon lang siya huminga ng malalim. Ilang sandali pa ay sumunod si Liza, nanginginig ang kamay. Halos mahuli tayo. Nakuha ko ang ilan. Hindi sapat ang ilan kung namukan ka na nila. Mas mabuti kaysa wala. Tinitigan siya ni Liza, at sa unang pagkakataon ay nakita niya sa mukha nito ang purong pagod, hindi lang takot. Hindi mo naiintindihan, Mateo. Kapag pinili mo na ito, wala nang atrasan. Nais sana niyang sabihing matagal nang wala. Simula pa nang banggitin ni Esteban ang pangalan ng kanyang ina. Simula pa nang makita niya ang peke nilang pirma. Simula pa nang mamatay ang kapitan sa gitna ng kalsada. Ngunit ang nasabi lang niya ay, kasama na tayo rito kahit ayaw natin.
Gabing-gabi na nang isa-isahin niya ang mga dokumento sa bahay. Natutulog na si Ana sa kabilang silid. Nasa ospital ang ina niya. Tahimik ang buong bahay maliban sa tik-atik ng lumang orasan sa dingding. Pinagtabi niya ang mga papel at sinubukang buuin ang mga petsa. Una ang preliminary survey. Sunod ang community consultation na mukhang gawa-gawa lang. Kasunod ang authorization forms ng ilang pamilya, kasama ang sa kanila. At sa dulo, may internal memo na hindi dapat naroon sa folder. Hindi iyon opisyal na liham. Isang kopya lang ng email printout, pero sapat para mapahigpit ang hawak niya sa papel. Or Manalo becoming unstable. If he refuses revised compensation framework, proceed through alternative barangay channels. Ensure affected occupants sign or appear to have signed before provincial review. Walang buong pangalan sa baba, tanging initials na EV na paupo si Mateo. Hindi direktang utos iyon sa pagpatay. Ngunit sapat na para mapatunayan na alam ni Esteban ang operasyon at tinuturing na sagabal si Ruben. Naisip niya si Teresa. Naisip niya si Victor. Naisip niya ang posibilidad na maaaring minsang pumayag si Ruben sa sistema, pero nang makita ang buong lawak ng pandaraya ay umatras. At sa pag-atras niya, siya ang naging problema. Biglang may kumatok sa bintana. Napatalon si Mateo at mabilis na itinago ang mga papel. Mula sa labas ay boses ni Victor. Buksan mo. Ilang saglit siyang nag-atubili bago binuksan ang pinto. Nakayukod si Victor, mukhang uminom, ngunit hindi lasing. Mas mapanganib pa nga dahil malinaw ang mata nito sa kabila ng pulang gilid. May nalaman ka, agad sabi nito. Paano mo nasabi? Dahil mula nang mamatay ang kuya ko, mukha kang tao na gusto ng samuka pero hindi magawa. Hindi alam ni Mateo kung may inis siya o haangga sa tumpak nitong basa. Anong gusto mo? Gusto ko ang totoo. At kung hindi mo kayanin, patay na ang kapatid ko. Huwag mo akong tanungin kung kaya ko pa. Ilang segundong walang nagsalita. Sa wakas ay kinuha ni Mateo ang email printout at ibinigay kay Victor. Binasa nito iyon ng dahan-dahan. Unti-unting tumigas ang panga niya. Vergara. Posible. Hindi pa ito sapat para idiin siya sa korte, pero sapat para malaman kung sino ang humila ng tali. Umakyat ang galit sa mukha ni Victor. Papatayin ko siya. Tumigil ka. Bakit? Para anong mangyari? Magpakuha tayo ng statement. Maghintay ng investigasyon. Ilibing na lang ang kuya ko tapos hayaan silang magtayo ng resort sa ibabaw ng mga bahay natin. Hinablot ni Mateo ang papel pabalik. Kapag ginawa mo yan, iyon mismo ang gusto nila. Isang lasing na kapatid ng kapitan na nagwala. Tapos, wala nang usapan tungkol sa lupa, sa pekeng pirma, sa mga tao nila. Magiging personal vendetta lang ang lahat. Nanginginig si Victor, hindi sa takot kundi sa pagpipigil. Anong plano mo, ha? Hindi ko pa alam. Iyan ang problema sa mga tulad mo. Habang nag-iisip kayo, may namamatay. Tinamaan si Mateo sa sinabi, dahil alam niyang may bahagi roon na totoo. Ngunit alam din niyang ang padalos-dalos ay parang pagbibigay ng kutsilyo sa kalaban at pagharap sa kanila ng walang takip. May kailangan pa akong makita, sabi niya. At kapag natiyak ko, saka tayo kikilos. Tayo. Napatingin si Victor sa kanya na parang unang beses siyang tinitingnan ng seryoso. Bakit ako sasama sa'yo? Dahil kapatid mo si Ruben. At dahil kung hindi ka sasama, baka mauna kang patayin ng sarili mong galit. Hindi agad sumagot si Victor. Sa huli ay tumalikod siya at lumabas, pero bago tuluyang umalis ay nagsabi siya ng walang lingon. May duplicate key ako sa lumang barangay office. Kung may itinago si kuya, baka nandoon. Pagkaalis nito ay matagal na nakatayo si Mateo sa pinto. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, may naramdaman siyang kakaibang pagbabago sa bigat ng paligid. Hindi gaanong lumiwanag ang sitwasyon. Hindi naging mas ligtas, ngunit may gumalaw, may direksyon. Kinabukasan, halos madaling araw pa lang ay nagkita sila ni Victor sa harap ng lumang barangay hall, isang gusaling kupas na ang pintura at may tumutulong tubig sa gilid ng bubong tuwing umuulan. Tahimik ang buong lugar. Tanging tahol ng aso at huni ng tricycle na maaga sa pasada ang naririnig. Binuksan ni Victor ang pinto gamit ang lumang susi. Pumasok sila sa loob. Madilim, maalikabok, at may amoy ng papel na nababad sa halumigmig. Dito madalas tumambay si kuya kapag ayaw niyang may nakakakita sa ginagawa niya, bulong ni Victor. Nagkalat ang mga lumang tarpaulin,
sirang monoblock, at kahon ng relief goods na paso na ang label. Sa sulok ay naroon ang dating mesa ni Ruben. Binuksan nila ang mga drawer. Wala, mga lumang resibo, permit forms, at barangay blotter lang. Napapailing na si Mateo nang mapansin niya ang isang bahagi ng drawer na may hindi pantay na ilalim. Kinapa niya iyon at dahan-daang naangat ang manipis na tabla. Sa ilalim ay may maliit na USB drive at isang nakatiklop na notebook. Diyos ko, bulong ni Victor. Binuksan ni Mateo ang notebook. Sulat kamay ni Ruben ang laman. Hindi araw-araw na diary kundi pira-pirasong tala. Mga pangalan, petsa, halaga, may mga entry tungkol sa coastal lots, relocation funds, at initials ng mga tumanggap. Sa ilang pahina ay nakasulat ang pangalang Esteban, Sarmiento, at isa pang pangalan na nagpahigpit sa dibdib ni Mateo. Mayor Leandro Alcazar, kasama ang mayor. Mahina niyang sabi, akala mo ba councilor lang ang kakayanin nito? Malamig na sagot ni Victor. Bayan ito. Hindi ito gumagalaw ng walang basbas sa taas. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa kanilang dalawa ay ang huling pahina ng notebook. May maikling pangungusap lang doon. If anything happens to me, Teresa must never know I signed the first agreement. I was already trying to undo it. Matagal na walang nagsalita. Si Victor ang unang lumayo ng tingin. Hayop, bulong niya, ngunit hindi malinaw kung para kanino. Para ba sa mga taong sumire sa kuya niya, o para sa katotohanang ang kapatid niyang ipinagtatanggol niya ay minsang nakisali rin. Sa bigat ng katahimikan, narinig nila ang mahinang tunog ng makina sa labas. Sabay silang napatingin sa bintana. Isang motorsiklong walang plaka ang huminto sa tapat ng barangay hall. Dalawang lalaking naka-helmet. Yumuko ka, mabilis na sabi ni Mateo. Ngunit huli na. Bumukas ang pinto at agad umalingaw-ngaw ang unang putok. Nabasag ang salamin sa gilid at nagsibagsakan ng bubog sa sahig. Hinayla ni Mateo si Victor sa likod ng mesa habang sunod-sunod ang putok na tumama sa dingding. Takbo sa likod. Sigaw niya. Gumapang sila sa sahig habang ang mga bala ay humahampas sa kahoy at semento. Hawak ni Mateo ang notebook sa dibdib, si Victor naman ay ang USB. Pagdating nila sa likod na bahagi ng hall ay sinipa ni Victor ang lumang pinto at lumabas sila sa makitid na eskinita. Tumakbo sila nang hindi lumilingon, dumaan sa pagitan ng mga nakasampay na damit at bakod na kawayan, hanggang makarating sa bakuran ng isang abandonadong bahay. Doon lang sila huminto, kapwa hingal, kapwa duguan ng kaunti dahil sa bubog. Alam na nila, sabi ni Victor. Oo, nanginginig ang kamay ni Mateo, hindi niya alam kung sa takot o sa adrenaline. At ngayon, hindi na talaga tayo pwedeng umatras. Ang problema, hindi niya alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan. Pareho silang nakasandal sa pader na may bitak, kapwa hinihingal, kapwa nakikinig kung may hahabol pang yabag mula sa kanto, ngunit ang tanging naririnig nila ay ang tahol ng aso sa dulo ng eskinita at ang malayong pag-arangkada ng motorsiklo palayo. Tingnan mo kung tinamaan ka, sabi ni Mateo, pilit pinapababa ang boses kahit parang gustong sumabog ng dugo sa loob ng ulo niya. Gasgas lang, sagot ni Victor. Ngunit nang alisin nito ang kamay sa kaliwang braso ay may bahid ng dugo sa palad. Hindi iyon malalim, pero sapat para ipaalala sa kanilang hindi nagbabantalang ang mga taong kalaban nila. Nagsimula na talaga ang habulan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Victor. Hindi agad nakasagot si Mateo. Ayaw niyang umuwi, masyadong halata. Ayaw rin niyang dumiretso kay Liza. Baka lalo pa itong madamay. Ngunit ang notebook ni Ruben ay nasa kanya, at ang USB ay hawak ni Victor. Kung magkakahiwalay sila, baka mas madaling mawala ang isa sa kanila. Kung magkasama naman sila, mas madaling targetin pareho. Ang bawat pagpili ay may kapalit. Sa ospital, sabi niya sa wakas. Kay Nay, hindi. Sa lumang storage room sa likod ng ward. Doon minsan natutulog ang bantay ng mga pasyente kapag siksikan. Kaunti ang dumadaan. Umismed si Victor. Talagang ospital ang naisip mo. Oo, dahil walang mag-aakalang doon tayo pupunta pagkatapos tayong pagbabarilin. Sandaling nag-isip si Victor, saka tumango. Sige, dumaan sila sa masikip na daanan sa likod ng mga bahay, iniiwasan ang pangunahing kalsada. Sa bawat liko ay tinitingnan ni Mateo ang refleksyon sa mga bintana, naghahanap ng anino ng kasunod.
Ilang beses din niyang naisip na baka mali ang ginagawa nila, na baka sa susunod na sulok ay may lalabas na naman na dalawang lalaking naka-helmet at doon na matatapos ang lahat. Ngunit sa gitna ng takot ay may isa pang mas mabigat na bagay na nagtutulak sa kanya, ang alaala ng mga peke nilang pirma, ang pangalan ng kapatid niya sa papeles na hindi nila nakita kailanman, ang maikling tala ni Ruben na amining minsan siyang pumirma at pagkatapos ay sinubukang bawiin ang lahat. Walang malinis sa kwentong ito, naisip niya. At marahil iyon ang dahilan kung bakit mas masakit ito. Dahil ang mga taong nasasaktan ay hindi simpleng mabuti o masama. Mga ordinaryong taong nadulas, natakot, nagkamali, at kalaunan ay hindi na makalabas sa gulong pinasok nila. Pagdating nila sa provincial hospital ay dagsa ang tao sa emergency entrance. May naaksidente raw na motorsiklo sa highway. May batang nilalagnat, may matandang hinihingal. Ang maganda sa gulo, natatabunan ka nito. Wala ni isang tumingin ng matagal sa kanila kahit gasgasan at may bahid ng dugo ang manggas ni Victor. Doon sa likod, bulong ni Mateo. Dumaan sila sa pasilyong amoy bleach at lumang gamot hanggang sa makarating sa maliit na storage room malapit sa laundry area. Walang laman kundi 3 sako ng maruming kumot, sirang electric fan, at isang bangkong kahoy. Doon sila naupo, huminga ng malalim si Mateo at saka kinuha ang notebook. Basahin natin ulit. Akala ko ba kabisado mo na? Gusto kong tiyakin. Kinuha naman ni Victor ang USB at tinitigan na para bang sasagot iyon kung bakit namatay ang kapatid niya. Wala tayong mapaglalagyan nito kung walang computer. May computer sa nurse station, pero mababantayan tayo roon. May internet cafe pa malapit sa terminal. Umiling si Mateo. Masyadong lantad. Ilang segundo silang natahimik. Pagkatapos ay nagsalita si Victor sa tonong hindi galit, kundi pagod. Alam mo, ayoko na sanang makita ang sulat ni Kuya. Mas gusto ko sana ang bersyon na malinis siya. Na matapang siya hanggang dulo at wala siyang naging pagkakamali. Hindi sumagot si Mateo. Pinagbibigyan niya ang katahimikan dahil alam niyang bihira itong mangyari kay Victor. Pero hindi ganoon, patuloy nito. Pumirma siya. Kahit sa una lang. Kahit binawi niya sa huli, pumirma pa rin siya. Bahagyang yumuko si Victor at pinunasan ang mukha. Paano ko siya iluluksa ng buo kung alam kong may bahid din siya? Sa tanong na iyon, may kirot na dumaan sa dibdib ni Mateo. Dahil biglang naalala niya ang sariling ama, kung paano ito namatay noon sa construction accident sa Maynila habang may iniwang utang at mga lihim na ngayon lang nila unti-unting nabubuo. Walang taong iniiwan ang mundo na ganap mong mauunawaan. Laging may bahagi ng pagkatao nilang huli mo nang nakikilala. Hindi nabubura ang kabutihang ginawa niya dahil nagkamali siya, mahina niyang sabi. Pero hindi rin nabubura ang pagkakamali dahil lang pinatay siya. Tumingin sa kanya si Victor. Galing mong magsalita ngayon. Hindi. Totoo lang. Hinawakan ni Mateo ang notebook. Siguro iyan ang pinakamahirap dito. Walang taong may iligtas ng buo. Kapag lumabas ito, madudungisan si Ruben. Pero kung itatago natin, mananalo sila. Hindi sumagot si Victor. Sa katahimikan, narinig nila ang mahinang iyak ng isang bata sa pasilyo at ang pag-ugong ng stretcher na itinutulak. Sa ospital, ang paghihirap ng ibang tao ay palaging paalala na ang sarili mong problema, gaano man kabigat, ay isa lamang sa napakaraming dinadala ng mundo. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Pareho silang napatayo, handang tumakbo, ngunit si Liza ang pumasok, hinihingal at may takot sa mukha. Diyos ko, sabi nito nang makita ang dugo sa manggas ni Victor. Sabi ko na nga may nangyari. Naghanap ako sa bahay mo, Mateo. Tapos sinabi ni Ana na hindi ka pa umuuwi. Paano mo kami nahanap? Tanong ni Mateo. Tinawagan ako ni Teresa. Hinahanap ka rin niya. Sabi niya baka nasa ospital ka dahil sa nanay mo. Tiningnan ni Liza ang dalawa. Anong nangyari? Ikinwento ni Mateo nang maikli ang pagpasok nila sa barangay hall, ang natagpo ang notebook at USB, at ang mga lalaking bumunot ng baril. Habang nagsasalita siya ay unti-unting namumutla si Liza. Hindi na tayo pwedeng dumaan sa normal na proseso, sabi nito sa wakas. Kapag binalik natin iyan sa munisipyo o sa lokal na pulis, maaabot lang din nila. Saan tayo pupunta? Tanong ni Victor. Provincial office. Media. Kapag media, baka ice-pin lang nila bago pa man mabasa ng buo, sabi ni Mateo. At kung provincial office, paano kung may tao rin sila roon? Meron at meron, sagot ni Liza. Pero hindi lahat.
Dumukot siya sa bag at inilabas ang maliit na susi. May kakilala akong staff sa Kapitolyo noong nag-intern ako. Hindi kami close, pero matinong tao. Si Noel. Nasa Provincial Legal Office na siya ngayon. Kung may laman ng USB, mas magaling siyang tumingin ng metadata at file history kaysa sa atin. Pinagkakatiwalaan mo? Tanong ni Mateo. Hindi ko alam kung buo. Pero mas may chance kaysa sa iba. Wala na tayong panahon sa chance, singit ni Victor. Lahat chance na nga lang simula nang mamatay si kuya. Lumapit si Liza at tinitigan siya. At lahat ng pagkakataon na minamadali, lalo lang pumapalya. Kung gusto mo ng bar ilan, ibang usapan iyan. Kung gusto mo ng katibayan na hindi agad mababaon, kailangan natin ng ulo. Tahimik na napaatras si Victor. Alam ni Mateo na mahirap tanggapin kay Victor ang mapagalang pag-iingat dahil mas mabilis sa loob nito ang galit kaysa isip. Ngunit totoo ang sinabi ni Liza. Sa ganitong laban, ang padalos-dalos ay hindi katapangan. Painit lang iyon ng ulo bago kakatayin. Sige, sabi ni Mateo. Pero hindi pa tayo hihiwalay. Nang gabing iyon ay hindi na muna umuwi si Mateo. Nagpaalam siya sa ina niyang matutulog siya sa koridor kasama ang ibang bantay dahil may aasikasuhin siyang papeles kinabukasan. Hindi na iyon pinagdudahan ng ina niya. Masyado na rin itong mahina para magtanong ng matagal. Ngunit bago pumikit ang matanda ay hinawakan nito ang kamay niya. Anak, mahinang sabi nito, kapag may pinipili ka ng laban, siguraduhin mong hindi ka nawala sa sarili mo. Hindi nakasagot si Mateo agad. Parang may tinamaan sa loob niya na matagal na niyang iniiwasan. Dahil nitong mga huling araw, ang inaalala niya ay papeles, patay, peke, baril, takot. Halos hindi na niya naisip kung ano ang magiging mukha niya pagkatapos ng lahat ng ito. Opo, sabi niya, ngunit hindi niya alam kung kaya niya pang sundin iyon. Madaling araw sila nagkita kina Noel, sa isang maliit na paupahang kwarto sa likod ng bakery sa bayan. Hindi siya gwapo, hindi rin mukhang bayani, isa lang siyang lalaking payat, may makapal na salamin at mukhang laging kulang sa tulog. Ngunit nang marinig niya ang mga pangalan ni Vergara at Ruben Manalo, agad nawala ang antok sa mukha niya. Baliw ba kayo? Unang sabi nito, kapag nadamay ako rito, tapos ang trabaho ko. Hindi ka naman namin pipilitin, sabi ni Liza. Pero kung may laman ito at totoo ang hinala namin, hindi na lang ito issue ng isang barangay. Tinitigan ni Noel ang USB sa mesa na para bang iyon ang mismong granada. Sa huli ay napabuntong hininga siya. 10 minuto lang. Binuksan niya ang lumang laptop. Habang nagluluwad ang files, parang tumitigil ang paghinga ni Mateo sa bawat segundo. May 3 folder sa loob. Survey scans, payment drafts, audio, bulong ni Victor. Ikinliki yon ni Noel. Lumabas ang 4 na file, may mga petsang halos 2 linggo bago mamatay si Ruben. Isa-isang pinatugtog ni Noel ang pinakamaikli. Humandar ang mahinang ugong, parang mula sa loob ng bulsa, tapos may mga boses. Hindi malinaw sa una, ngunit nang tumagal, naging pamilyar ang isa. Boses ni Ruben. Hindi pwede yan. May mga pamilyang mawawalan ng walang sapat na relokasyon. Sumunod ang isa pang boses, makinis at kampante. Kap, huwag mo nang palakihin. Papel lang ang kailangan. Kapag humandar na ang proyekto, lahat tayo may bahagi. Nanigas si Mateo. Si Esteban iyon. Kahit bahagya lang, kilala niya ang tono. Sumunod ang isa pang boses na mas malalim, mas kontrolado. Naipaliwanag na sa itaas. Huwag mo nang isagad ang kabayanihan mo. Tumingin si Victor sa laptop na parang gusto niyang durugin iyon. Mayor, bulong niya. Pinahinaan ni Noel ang volume at mabilis na pinakinggan ang susunod na file. Mas malinaw iyon. May kaluskos, may lagitik ng baso, tapos boses ulit ni Ruben, ngayon mas pagod. Pumirma ako noon dahil sabi ninyo, legal ang proseso. Pero nang makita ko ang mga pamilyang ay dadagdag sa demolition line, hindi na ito iyon. Sumagot si Esteban, malamig. Huli na para sa konsensya, Kap, sa pangatlong file ay wala nang pag-uusap tungkol sa pera. Pagbabanta na, kapag hindi mo inayos ang pirma, kami ang mag-aayos. At huwag mo nang dalhin sa simbahan ang pagkamartir mo. Umigting ang panga ni Victor. Putang ina, tumahimik ka, agad sabi ni Liza. Ngunit kahit siya ay nanginginig ang kamay. Pinatugtog ni Noel ang pang-4 at pinakahuling file. Sa unang ilang segundo ay maingay ang paligid, parang nasa kalsada.
Tapos narinig nila si Ruben, hinihingal. Hindi na ako uurong. At pagkatapos, isang pamilyar na boses na hindi nila inaasahan. Hindi mo nahawak yan, kuya. Nagsitindigan silang lahat sa paligid ng mesa. Ano iyon? Tanong ni Mateo. Binalikan ni Noel ang bahagi at nilinaw ang audio hanggat kaya ng software niya. Mas lumino ng kaunti, hindi pa rin perpekto, pero sapat para makilala ng isang kapatid ang dugo niya. Napahawak si Victor sa mesa. Si Adrian. Sino si Adrian? Tanong ni Liza. Matagal bago sumagot si Victor. Panganay namin. Kapatid ko rin. Pero nasa Maynila siya. Dati. Napalingon si Mateo. Akala ko ikaw ang bunso lang. Ako ang bunso. Si Adrian ang gitna. Matagal na siyang wala rito. Mabigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Victor. Nagtrabaho siya noon sa mga kontraktor ng gobyerno. Pagkatapos may nangyaring anomaly daw. Umuwi si Kuya Ruben. Si Adrian, nawala. Ilang taon na naming hindi nakikita. Tumitig siya sa laptop, nanginginig hindi sa galit kundi sa parang pagkahulog mula sa taas. Kung totoo ito, ibig sabihin kasama siya. Sa sandaling iyon, nag-iba ang hugis ng lahat. Hindi na lang ito lokal na sabuatan sa papeles. May dugo na mismo sa loob ng pamilya Manalo. At sa gitna ng pagbabagong iyon, may nakita si Mateo sa mukha ni Victor na mas mabigat pa sa galit. Hiya, dahil biglang bumukas ang posibilidad na ang kapatid niyang pinapatay ng sistema ay binyantaan din, marahil tinulungan pang bitagin ng sarili nilang kapatid. Sigurado ka bang boses niya? Maingat na tanong ni Mateo. Tumango si Victor nang walang alinlangan. Kapag lumaki kayong magkakapatid sa isang bubong, matututo kang kilalanin kung sino ang nagbukas ng gripo, kung sino ang umubo, kung sino ang lumakad. Umupo siya at hinawakan ang noo. Hayop, si Noel ay tahimik lang na nakatingin sa screen, saka nagsalita. May masama pa, binuksan niya ang folder ng payment drafts. Sa loob ay mga spreadsheet at scanned vouchers. Maraming pangalan, maraming halaga, maraming code. Ngunit isang pangalan ang agad bumaon sa mata ni Mateo. Adrian Manalo, Logistics Consultant. Sunod-sunod ang releases sa account na kaugnay ng Coastal Development. Hindi na kailangan ng paliwanag. Hindi lang siya naroon. Kumikita siya. Bumaba ang boses ni Liza. Kaya pala hindi umubra ang mga naunang pagtutol ni Ruben. May tao silang pwedeng iharap kung may duda. At may pwedeng maglapit sa kanya, dugtong ni Mateo. Dahil sino ba ang hindi magbubukas ng pinto sa kapatid? Huminga ng malalim si Noel at isinara ang laptop. Makinig kayo. Sa hawak ninyo ngayon, hindi pa rin ito tapos. Malakas ang audio, oo. Pero lalabanan nila ang authenticity, sasabihin nilang edited, illegally obtained, whatever. Kailangan ninyong ilagay ito sa kamay ng mga taong hindi agad mabubusalan. Sino? Tanong ni Mateo. May special task group ang Provincial Ombuds Desk kapag may public land irregularity na may kasamang local officials. Hindi palaging gumagalaw, pero kapag may media shadow at may chain of evidence, napipilitan. Pero dapat sabay. Hindi pwedeng isa-isa. Sabihin mo ang diretsong kailangan, sabi ni Victor, paos ang boses. Kailangan ninyong gumawa ng 3 kopya ng lahat. Isa sa legal, isa sa media, isa sa simbahan o civic group na may moral weight. Kapag sabay lumabas, mahihirapan silang ubusin lahat. Tinitigan siya ni Mateo. At sino ang magdadala? Hindi lahat kayo. Masyado kayong halata. Bamaling si Noel kay Liza. Ikaw, may access at mukhang ordinaryong empleyado lang. Kaya mong maglabas ng envelope nang hindi agad pinapansin. Si Mateo, masyado nang kilala sa barangay. Si Victor, lalong delikado. Ako, hanggang dito lang. Kapag nasundan pa ako, wala na. Walang kumontra. Dahil may katotohanan sa bawat limitasyon. Ngunit sa loob ni Mateo ay may sumisikip na pakiramdam habang iniisip si Liza ang lalakad mag-isa na may dalang bagay na pwedeng magpabagsak sa mga taong handang pumatay. Hindi, sabi niya, hindi siya dapat mag-isa. At sino ang sasama? Tanong ni Liza. Ikaw na sinusundan. O si Victor na baka sumabog sa daan. Masakit pero tama ang punto niya. Pwede akong sumama sa malayo, sabi ni Mateo. Hindi kita hahayaang magdala ng walang bantay. At kapag nakita tayo na magkasama, mas lalo lang hahaba ang listahan ng sospek. Mahina ang boses ni Liza, ngunit naramdaman ni Mateo ang lamat sa likod niyon. Takot din ito.
Takot na pilit lang tinutupi para gumana. Naghawak ng batok si Victor at tumayo. May isa pang taong pwedeng maghatid sa media, sabi niya. Si Teresa. Napalingon silang lahat. Baliw ka ba? Sabi ni Mateo. Byuda siya ng kapitan. Oo. At dahil doon, hindi agad siya hihintuan sa unang checkpoint ng mga chismis. Kapag may dalang folder ang byuda sa parokya o sa istasyon ng radyo, iisipin ng tao, nag-aasikaso ng burol o hustisya. Hindi agad dokumento ang iisipin. Pumikit si Victor sandali, pero ako ang magsasabi sa kanya. Hindi mo. Ako. Sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang lahat, narinig ni Mateo ang pagbitaw sa boses ni Victor. Hindi na iyon boses ng kapatid na gusto lang manuntok. Boses na iyon ng taong nagsisimula ng tanggapin na ang galit ay hindi sapat para dalhin ang bigat ng patay. Nang umalis sila sa kwarto ni Noel, mag-iika-6 na ng umaga. Ang bayan ay unti-unti nang nagigising. May nagbubukas ng bakery, may jeep na bumubusina, may tindahang naglalabas ng yelo. Normal ang lahat sa paningin ng iba, pero para kay Mateo, parang ang bawat ordinaryong tunog ay may kasamang tensyon. Dahil alam niyang sa araw ding iyon, maaaring magsimula ang pagbagsak ng mga tao sa itaas, o ang pagbagsak nilang lahat sa ilalim. Mateo, huminto siya nang tawagin siya ni Liza sa gilid ng eskinita. Nauna nang lumakad si Victor, marahil para ihanda ang sarili bago harapin si Teresa. Nagkatinginan silang dalawa sa gitna ng mahinang liwanag ng umaga. Kapag sumabli ito hindi na niya tinapos. Alam ko, sabi ni Mateo. Hindi, umiling si Liza. Hindi mo alam. Kapag sumabli ito, hindi lang trabaho o pangalan ang mawawala. Pamilya, bahay, buhay. Natahimik siya. Alam niya iyon, ngunit iba kapag galing sa bibig ng taong matagal mong minahal. Mas tumatagos. Alam kong galit ka sa akin dati, biglang sabi ni Mateo. Nagulat si Liza. Ngayon mo pa ilalabas yan. Kasi baka wala ng ibang oras. Huminga siya ng mabigat. Noong iniwan mo ako, akala ko pera o ambisyon lang ang pinili mo sa munisipyo. Hindi ko naisip na baka sinusubukan mo lang ding hanapan ng paraan ang pamilya mo. Bahagyang napapikit si Liza. Pareho lang naman tayo. Pareho tayong nagpakapagod para may mabuhay sa bahay. Oo, tumingin siya rito ng tuwid. At siguro pareho rin tayong nagkunwari na hindi tayo nasaktan para lang makapagpatuloy. Walang nagsalita sa ilang segundo. Sa huli ay lamambat ang mukha ni Liza, hindi sa pag-ibig na biglang bumalik, kundi sa pagkilala sa sugat na matagal nilang hindi tinignan. Mabuhay ka muna, sabi nito. Saka tayo mag-usap tungkol sa dati. Tumango si Mateo. Hindi iyon pangako, hindi rin iyon pagtanggi. Ngunit sa panahong puno ng kasinungalingan at pamemeke, sapat na muna ang isang bagay na hindi kailangang pagandahin. Nang maghiwalay sila sa kanto, biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone. Mensahe mula kay Ana. Kuya, may mga lalaki dito sa bahay. Naghahanap sa'yo. Parang taga-munisipyo daw. Nanlamig ang buong katawan niya. Tinawagan niya agad ang kapatid pero hindi ito sumasagot. Muli siyang tumawag. Wala. Putang ina, bulong niya, at nagsimula siyang tumakbo. Hindi niya namalayang may mga tao siyang nababangga sa palengke habang sinasalubong niya ang init ng umagang mabilis nang tumitindi sa sementadong kalsada, ngunit wala siyang pakialam sa mga reklamong humahabol sa likod niya dahil ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Ana kapag natatakot, iyong hindi ito agad umiiyak, kundi lalo lang tumitigas ang panga na parang pilit sinasalo ang lindol sa loob ng dibdib. Tinawagan niya ulit ito habang tumatakbo. Wala pa rin. Pagliko niya sa eskinitang papasok sa kanilang bahay ay agad niyang napansin ang isang puting pick-up na nakaparada sa lilim ng balete. Walang marka ng opisina, walang plakang gobyerno, ngunit may dalawang lalaking nakatayo sa labas ng gate nila na parehong nakalong sleeves kahit mainit. Hindi siya dumiretso. Pumasok siya sa bakanteng lote sa tapat at yumuko sa likod ng mga tuyong damo. Mula roon ay tanaw niya ang maliit nilang bakuran, ang timba sa gilid ng poso, ang lubad na may nakasampay na damit, at ang pinto nilang bahagyang nakabukas. May boses na lumalabas mula sa loob. Sabihin mo lang kung nasaan ang kuya mo, para hindi tayo pabalik-balik. Hindi niya makita kung sino ang nagsasalita, pero rinig niya ang pilit na magalang na tono na mas nakakakilabot kaysa sigaw. Kasunod niyo na yung boses ni Ana, malinaw kahit nanginginig. Hindi ko alam. Huwag kang magsinungaling. Sabi ko hindi ko alam. Napapikit si Mateo ng mariin.
Naghahanap ng paraan ang isip niya. Kung sugurin niya ang dalawang lalaki sa labas, may posibilidad na may baril ang mga iyon. Kung tumakbo siya papunta sa kapitbahay at humingi ng tulong, baka huli na bago sila makialam. Kung tatawag siya ng pulis, kanino? Kanino siya aasa ngayon? Biglang gumalaw ang likod niyang bulsa. Mensahe mula kay Liza. Nasaan ka? Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumingin siya sa bakod sa likuran ng bahay nila, iyong yero na ilang buwan na niyang sinasabing aayusin pero laging nauudlot dahil may mas mahalagang gastusin. Doon siya umikot, dumaan sa gilid ng taniman ng kangkong ng kapitbahay, at marahang inangat ang piraso ng yero na matagal nang maluwag. Pagpasok niya sa likod ng bahay ay narinig niyang muli ang boses sa sala. May mga kaibigan ng kuya mo na napapahamak dahil sa katigasan niya ng ulo. Isa pang boses, mas mababa. Sige na, mas mapapadali ito kung tutulungan mo kami. Umakyat ang dugo sa sentido ni Mateo. Dumungaw siya sa siwang ng dingding. Nandoon si Ana sa tapat ng mesa, nakatayo, mapatlang ngunit diretso ang likod. Sa harap niya ay si Chief Clerk Sarmiento at ang isa sa mga lalaking nakita niya sa records room, kasama ang hindi niya kilalang isa pang mataba ang batok at may bitbit na folder. Tila maayos silang nakipag-usap, pero sa tindig nila ay klarong hindi sila bisita. Bakit po ba ninyo ako tinatanong? Ako ba ang nagtatrabaho sa munisipyo? Sagot ni Ana, hindi, sabi ni Sarmiento. Pero minsan ang kapamilya ang mas madaling kausap. Bago pa mapigilan ni Mateo ang sarili niya ay naitulak na niya ang pinto sa likod ng malakas. Napalingon silang lahat, layuan niyo ang kapatid ko. Natigilan si Ana, saka lumaki ang mata. Kuya, si Sarmiento naman ay bahagyang umurong bago agad bumalik ang malamig nitong mukha. Ayun naman pala, hindi na pala kami mahihirapan. Lumabas kayo sa bahay namin, sabi ni Mateo, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. At kung hindi, tanong ng lalaking may dalang folder. Kumunat ang noo ni Mateo. Hindi siya sigurado kung armado ang mga ito. Ngunit alam niyang kapag umatras siya ngayon, tapos na. Kung hindi, sisiga ako hanggang maglabasan ang buong kanto. Napatingin si Sarmiento sa bintana. Marahil ay naisip din niya ang parehong bagay. Kahit may kapangyarihan sila sa papel, masakit sa imahe ang mapansing nananakot sa loob ng bahay ng mahihirap. Wala kaming ginagawang masama, sabi ni Sarmiento, pagkatapos ay umayos ng tindig. May ihahatid lang sana kaming dokumento. Hindi kami pipirma sa kahit ano. Wala pa naman kaming hinihinging pirma. Itinaas ng lalaking may folder ang hawak nito, saka marahang inilapag sa mesa. Compensation options lang ito. Basahin ninyo kapag kalmado na. Tiningnan ni Mateo ang folder ngunit hindi niya ito hinawakan. Lumabas kayo. Sa wakas ay ngumiti ng manipis si Sarmiento. Iyong ngiting may halong inis dahil napilitang umatras. Sabihin mo sa kapatid mo, sabi nito kay Ana nang hindi tumitingin kay Mateo, na hindi lahat ng laban, kayang saluhin ng mga tulad ninyo. Pagkatapos ay lumabas silang tatlo nang parang wala lang, sumakay sa pick-up, at umalis. Nang mawala sa kalsada ang sasakyan ay sakalang parang hamina ang tuhod ni Mateo. Umupo siya sa bangkong kahoy at huminga ng malalim. Ayos ka lang? Tanong niya kay Ana. Hindi sumagot ang dalaga agad. Sa halip ay lumapit ito at bigla siyang sinuntok sa balikat. Hindi malakas, ngunit puno ng naipong takot. Ano bang nangyayari, kuya? Senggal nito, basag ang boses. Bakit pumupunta rito ang mga ganyang tao? Bakit hindi mo masabi sa akin? May mga salitang gusto niyang sabihin, mga paliwanag na matagal na niyang iniipon, pero sa mukha ng kapatid niya ay naroon ang pagod ng isang batang matagal nang hindi pwedeng maging bata. Hindi na niya kayang ibalik ito sa ignoransya. May mga papel silang pinik, sabi niya sa wakas. Pangalan natin, pati pangalan mo, at may mga taong pinatay para matakpan iyon. Napapikit si Ana. Hindi ito umurong, hindi rin umiyak agad. Ngunit nakita ni Mateo kung paanong dahan-daang nawalan ng kulay ang labi nito. Kasama ka, hindi, pero hinahabol ka nila. Oo, umupo si Ana sa sahig, para bang hindi na kinaya ng tuhod niya ang bigat. Nay, pabulong nitong tanong. Wala pa siyang alam ng buo. Tumango ang dalaga at hindi na nagsalita ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya na may kakaibang linaw sa mata. Kung tatakbo tayo, hahabulin nila tayo. Kung mananahimik tayo, pipalayan nila tayo hanggang pumayag. Tama ba? Ana, sagutin mo. Napalunok si Mateo.
Oo, edi tapusin na natin. Natigilan siya. Ano? Akala mo ba hindi ko naiintindihan? Nakikita ko naman. Mula nang mamatay ang kapitan, hindi ka na natutulog ng maayos. Si Ate Liza pabalik-balik. May mga lalaking sumusunod. Kung matatakot lang tayo ng matatakot, mauubos din tayo. Gawin na kung ano ang dapat. Sa simpleng paraan ng pagsabi ni Ana, parang may bumukas na pinto sa loob ni Mateo. Hindi dahil naglaho ang takot, kundi dahil may nagsabi sa kanya ng bagay na matagal niyang umiiwasang pakinggan. Wala nang ang daan pabalik sa normal. Pagkaraan ng ilang minuto ay dumating si Liza, hingal at pawisan, kasunod si Victor. Pagkakita ni Victor sa bakuran ay agad nitong minura ang hangin. Nauna na sila, hindi na nila tinatago, sabi ni Mateo. Ikinwento niya ang nangyari. Tahimik lang si Liza habang nakikinig, pero pagkabanggit sa folder na iniwan ni na Sarmiento ay agad niya itong kinuha at binuksan. Nandoon ang isang draft ng compensation package, may listahan ng relocation site na hindi naman tunay na handa, at isang acknowledgement page na pwedeng pirmahan ng pamilya. Hindi ito para makipag-ayos, sabi niya. Para ito sa record. Gusto nilang masabi kalaunan na kinausap na nila kayo at tumanggi kayo sa reasonable offer. At para lumabas na kayo ang matigas ang ulo, dagdag ni Victor. Sila pa ang mapagbigay. Umupo si Ana sa gilid ng mesa, tahimik ngunit nakikinig sa lahat. Pansin iyon ni Liza. Ana, baka gusto mong pumunta muna kina Tita Merly sa kabilang baryo. Umiling ang dalaga. Hindi na ako aalis nang walang alam. May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay bumaling si Victor kay Mateo. Nakausap ko si Teresa. Tumingin si Mateo sa kanya. At, umiiyak siya noong una. Akala ko hindi niya kakayanin. Pero noong sinabi ko ang tungkol sa audio at sa notebook, tumahimik lang siya. Tapos sabi niya, kung baho ng asawa ko ang kailangan para hindi mabura ang ginawa sa kanya, ilalabas ko. Napahawak si Liza sa noo, tila saglit na napapikit sa bigat ng mga taong nasasaktan para lang gumalaw ang katotohanan. Kaya may hahawak sa media, patuloy ni Victor. Si Teresa. At sa simbahan. Tanong ni Mateo. Si Father Elias, sagot ni Liza. Nag-text na ako. Hindi ko sinabi ang buo, pero pumayag siyang tumanggap ng sealed envelope kung para raw sa kaligtasan ng komunidad. Legal. Si Noel na ang bahala sa isang kopya. Hindi siya haharap, pero may surir siyang mapagkakatiwalaan. Tiningnan nilang lahat ang isa't isa. Nandoon na ang plano, halos buo na. Ngunit may kulang pang isang hakbang, sino ang magdadala, sino ang aabala sa mga taong nagbabantay, at sino ang mananatili kung sakaling may mapurnada. Ako ang lalabas sa harap, sabi ni Mateo. Agad tumutol si Liza. Hindi pwede. Ako ang target nila. Kung makita nila akong gumagalaw, susundan nila ako. At eksakto iyon ang problema, sabi ni Liza. Kapag sinundan ka nila, mas malalaman nilang may aktibong kilos. Hindi. Gagamitin natin iyon. Lumapit si Mateo sa mesa at inilatag ang naiisip. May lamig ngayong gabi. Maraming tao sa covered court. Maraming sasakyan. Maraming papasok lalabas. Kapag nakita nila akong dumiretso roon, iisipin nilang may pupuntahan ako sa pamilya ni Ruben o may ipapasa kay Teresa. Samantalang sa likod, si Teresa na mismo ang lalabas papuntang bayan. Kasabay noon, si Liza dadaan sa simbahan. Si Victor, hindi ka dapat magpakita sa kanila. Magdala ka ng kopya papunta sa Old Bus Terminal para maipasa sa tao ni Noel. Tahimik na nakikinig si Victor, saka tumingin sa kanya ng diretso. At ikaw, mananatili ako sa lamay. Para kung may sumugod, sa akin sila tumingin. Baka hindi ka na makaalis. Mas mabuti na iyon kaysa mawala ang lahat ng kopya. Hindi agad nagsalita si Liza. Nakita ni Mateo ang paglaban sa loob nito. Alam niyang ayaw siya nitong maging pain. Ngunit alam din niyang ito ang may pinakamaraming saysay. Hindi ako papayag, sabi nito sa wakas. Hindi kita ihahain. Hindi mo ako inihahain. Ako ang pumipili. Pareho rin iyon kapag wala ng ibang opsyon. Meron ba? Tanong niya, hindi galit, kundi pagod lang. Sabihin mo kung may mas mabuti. Hindi agad nakasagot si Liza. Sa gilid ng mata niya ay nakita niyang nakatitig si Ana sa kanilang dalawa, marahil unang beses na nakikitang hubad ang sugat na matagal nilang pinagtatakpan sa pagitan nila. Si Victor ang sumire sa katahimikan. Tama siya. Napatingin si Liza. Ikaw pa. Oo,
Dahil sa lahat sa atin, siya ang pinakakayang atali sa kwentong gusto nilang habulin. Kapag nakita nila siya sa lamay, doon iikot ang atensyon. Doon sila magsisiksikan. Huminga ng malalim si Victor. At kung may mangyari, nandoon ako. Tumaas ang kilay ni Mateo. Akala ko ba hindi ka dapat magpakita? Hindi sa harap, sa paligid. Hindi kita iiwan sa gitna ng mga buwiter. Ang simpleng pangungusap na iyon ay may dalang bigat na hindi agad nasukat ni Mateo. Mula sa lalaking kahapon lang ay gustong patayin si Esteban gamit ang sariling kamay, ngayon ay nandoon ang pasyang manindigan hindi lang para sa paghihiganti kundi para sa isang plano. Hindi pa iyon kapayapaan, ngunit iyon ay anyo ng katapatan. Nang hapon ding iyon ay dinala muna nila si Ana sa ospital para bantayan ang ina nila at malayo sa bahay. Mahigpit ang bilin ni Mateo, huwag lalabas, huwag kakausap sa hindi kilala, huwag magpapakita ng kahit anong papel. Hindi na kumontra si Ana. Marahil ay naramdaman nitong iba na ang bigat ng araw na ito. Habang naglalakad palabas ng ward, tinawag siya ng ina niya. Mateo, lumapit siya sa higaan. Mapatla ang matanda, ngunit gising ang mga mata. May masama bang mangyayari mamaya? Hindi niya alam kung paano ito naamoy ng mga ina, iyong takot na kahit hindi sabihin ay nababasa nila sa hakbang mo pa lang. Hindi ko po alam, tapat niyang sagot. Pero may kailangan akong ayusin. Matagal siyang tinitigan ng ina niya, saka hinawakan ng pulsuhan niya. Huwag mong hayaang galit ang magdesisyon para sa'yo. Huminga siya ng marahan. Opo, at huwag mo ring hayaang takot lang. Sa dalawang maikling pangungusap na iyon, parang tinusok ng karayom ang dalawang dulo ng dibdib niya. Dahil totoo, buong araw na siyang hinahatak ng galit at takot na parabang sila lang ang natitirang motor ng katawan niya. Paglabas niya ng ospital ay padilim na ang langit. Makulimlim ang hapon, iyong tipong mukhang uulan ngunit pinipigilan ng init. Sa covered court ng barangay ay nagsisimula ng dumami ang tao para sa ikalawang gabi ng lamay ni Ruben. May mga ilaw na puti, may lamesang pinagtitipunan ng kape, may mga plastik na silyang tinutulak-tulak, at may mga mukhang pamilyar na may kanya-kanyang husga sa nangyayari. Dumating si Mateo nang sadyang hindi nagtatago. Nakasuot siya ng simpleng kupas na polo at hawak ang maliit na supot ng tinapay na kunwari pasalubong sa naglalamay. Nakita niyang may dalawang lalaking hindi taga-barangay ang nakatayo sa labas, kapwa-abala kunwari sa cellphone pero malinaw na nagmamasid. Maganda, naisip niya. Nakita na nila ako. Pagpasok niya ay sinalubong siya ni Teresa. Ang mata nito ay pagod, ngunit sa likod ng pangingitim ng puyat ay may katigasan na hindi niya nakita nitong mga nakaraang araw. Nandito ka. Handa na po ba kayo? Mahina itong tumango. Oo, mabilis niyang ipinasok sa kamay nito ang maliit na sober sa ilalim ng panyo nitong hawak, halos hindi napapansin ng iba. Kapag lumabas kayo, diretso lang. Huwag na kayong lilinggan. At ikaw? Tanong ni Teresa. Dito lang ako. Saglit nitong hinawakan ng kamay niya, isang maikling pagdikit na puno ng takot at pasya. Kapag nabuhay ka pagkatapos nito, huwag mong kalimutang hindi lang si Ruben ang kailangang ilibing. Pati ang takot nating lahat dito. Bago pa siya makasagot ay nagpatuloy na si Teresa sa pag-asikaso sa mga bisita na para bang ordinaryong gabi lang iyon. Sa gilid ng covered court ay natano ni Mateo si Victor sa likod ng isang poste, hindi halatang bantay ngunit halatang handa. Sandali silang nagkatitigan at bahagyang tumango si Victor. Sa kabilang dulo naman, sa likod ng mga nagtitinda ng kape, may aninong alam niyang si Liza, nakatakip ang buhok ng panyo at may bitbit na eco bag na pwedeng paglagyan ng kahit anong mukhang walang halaga. Humandar ang oras ng mabagal. Mas mabagal kaysa karaniwan. Bawat taong dumarating ay parang bagong bato sa dibdib niya. Bawat pagring ng cellphone sa paligid ay parang hudyat na nabisto na sila. Makalipas ang halos 30 minuto, gumalaw si Teresa. Dahan-dahan itong lumabas sa covered court, may kasamang matandang tiyahin para magmukhang normal ang alis. Napansin agad ng isa sa dalawang lalaki sa labas. May sinabi ito sa kasama at umusad ng kaunti. Tumayo si Mateo at sinadya niyang sundan si Teresa ng ilang hakbang. Eksakto. Napalingon sa kanya ang lalaki. Nagkatinginan sila. Nakita ni Mateo ang pagkilala sa mata nito. Agad itong pumasok sa covered court at may tinawagan. Ilang segundo lang ay lumapit si Esteban mismo mula sa gilid ng court na parabang matagal na palang naroon sa paligid. Ang sipag mo naman, malamig na sabi nito. Pati sa lamay,
Hindi ka mapakali. Hindi ko naman akalaing pupunta kayo, sagot ni Mateo. Ay, dapat lang. Concerned citizen. Bahagyang ngumiti si Esteban, saka sumilip sa direksyong nilabasan ni Teresa. Mukhang may pupuntahan ng byuda. Baka magpapahangin lang. Sa ganitong oras, lumapit si Esteban at ibinaba ang boses. Huwag mo akong gawing tanga. Ramdam ni Mateo ang pagbilis ng tibok ng puso niya, ngunit pinilit niyang huwag lumingon sa kalsadang dinaanan ni Teresa. Kung may gusto kayong sabihin, sabihin niyo na. Madali lang. Ibigay mo kung ano ang hawak mo. At uuwi kang buo. Wala akong hawak. Umikli ang pasensya sa mukha ni Esteban. Mateo, hindi ka bayani. Trabahador ka. May sakit kang ina, may batang kapatid, at may dating nobya kang masyadong maraming nalalaman. Huwag mong piliting gawing pelikula ang buhay mo. Ang paraan ng pagbanggit nito kay Liza ay parang malamig na talam sa batok. Ngunit bago pa makasagot si Mateo ay may malakas na boses mula sa likod. Counselor, dito po kayo nakikiramay o nananakot. Si Teresa iyon. Ngunit hindi ito ang umalis. Bumalik pala ito. Kasabay nito ay paglabas ng ilang matatandang babae mula sa gilid, mga kaanak at kapitbahay na agad napatingin sa kanilang dalawa. Napamura si Mateo sa isip. Hindi ito bahagi ng plano. Tumingin si Esteban kay Teresa at bahagyang nag-iba ang mukha nito, bumalik sa formal na anyo. Nakikiramay ako, Aling Teresa. Mabuti naman, sagot nito. Dahil sa dami ng dumadating dito, baka nakakalimutan nyo kung saan ang lugar nyo. Naramdaman ni Mateo ang tensyon sa paligid. Dumami ang matang nakatingin. Hindi pwedeng mag-iskandalo si Esteban dito. Ngunit pwede siyang mag-utos sa iba mamaya. Napansin ni Mateo ang bahagyang kilos ni Victor sa likod, handang sumugod kung kailangan. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone niya. Isang mensahe mula kay Liza. Nakaalis na ako. Isang mensahe pa agad ang sumunod. Nakaalis na rin si Teresa sa kabilang tricycle. Nanlaki ang mata niya. Mabilis niyang naunawaan. Ang babaeng humarap kay Esteban ay hindi si Teresa. Tiningnan niyang mabuti. Oo nga, si Tita Faye yun, ang pinsan ng byuda, magkahawig pala sila sa malayo lalo na sa puting belo at sa panyo. Halos gusto niyang matawa sa gitna ng kaba, ngunit hindi ito ang oras. Gumana ang panlilinlang, ngunit para makalampas ang tunay na Teresa at si Liza, kailangan pa nilang pahabain ang eksenang ito. Counselor, malakas na sabi ni Mateo, sinadya para marinig ng mas marami, kung totoong nakikiramay kayo, bakit ninyo kami pinupuntahan sa bahay at pinapipirma sa mga papel? Agad na baling ang mga ulo sa paligid. Parang isang kisap mata, ang tsismis ay naging ganap na eksena. Anong papel? Tanong ng isang lalaki mula sa kapehan. Ha, dagdag ng isa pa. Nagdilim ang mukha ni Esteban. Mag-ingat ka sa paratang. Hindi ako nagpaparatang. Dinukot ni Mateo ang iniwang compensation folder at itinaas iyon. Ito ang iniwan ng mga tao ninyo sa bahay namin kanina. May mahinang ugong mula sa mga tao. Sa baryo, mabilis kumalat ang kwento, pero iba ang bigat kapag may aktwal kang papel na iwawasiwas. Kung wala kayong tinatago, bakit kailangang sa bahay ng estudyante at may sakit na pamilya kayo pumunta? Ngayon ay hindi na makangiti si Esteban. Hindi ko tao ang nagdala niyan. Pero proyekto ninyo. Umusad ang ilang tao. Hindi dahil kakampi siya agad, kundi dahil gusto ng lahat ng malapitang tsismis. Ngunit ang bentahe ng pampublikong usapan, kahit bahagya lang, ay mahirap kang basta sapakin ng walang sumisigaw. Counselor, sabat ng isa pang matandang lalaki, bakit may ganyan? Administrative matter lang iyan, matigas na sabi ni Esteban. Huwag nyo nang haluan ng drama. Drama, singit ni Victor mula sa likod, sa wakas ay lumitaw na rin. Patay na ang kapatid ko. Tapos drama. Victor, huwag mo akong subukan, sabi ni Esteban. Ikaw ang huwag mong subukan ang baryong ito. Bamigat ang hangin. Isang maling galaw lang at pwedeng sumabog ang lahat. Nakita ni Mateo ang pagigting ng panga ni Victor, ang pagkapit nito sa likod ng silya, at alam niyang isang insulto na lang ay baka masuntok nito si Esteban at masira ang buong plano. Kaya agad siyang humakbang sa pagitan nila. Tapos na ang pakikiramay ninyo, Counselor. Umuwi na kayo. Sa isang saglit, akala ni Mateo ay sisiklab na ang gulo. Ngunit sa likod ng galit ni Esteban ay may isa rin itong takot, ang mata ng publiko. Nasa lamay sila, maraming saksi, maraming cellphone,
Maraming tsismis na pwedeng maging problema kapag mali ang tiyempo. Kaya ngumisi lang ito ng manipis at umatras. Hindi ito matatapos dito, sabi nito, halos pabulong. Alam ko, sagot ni Mateo. Pagkaalis ni Esteban at ng mga lalaki nito ay hindi agad hamupa ang ugong ng tao. May mga lumapit kay Victor. May nagtanong kay Mateo. May mga biglang mababait, may mga usisero lang. Ngunit sa gitna ng gulong iyon, nakuha ni Mateo ang isang bagay na hindi nila hawak nitong mga nakaraang araw, oras. Kaunting oras, sapat para makalayo ang mga kopya. Makalipas ang halos isang oras ay dumating ang ulan, malakas at buhos, pinapalo ang yero ng covered court na para bang may kumakatok mula sa langit. Isa-isa nang umalis ang ilang bisita. Doon lang nakasandig si Mateo sa poste nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Liza. Nasa simbahan na, naiwan kay Father. Sumunod ang isa mula kay Victor, hindi galing sa kanya kundi ipinakita niya sa cellphone ni Mateo matapos lumapit. Mula kay Teresa, naibigay ko na sa radyo. Hindi ako sinundan. Tapos, pumikit si Mateo at sa unang pagkakataon buong araw ay nakahinga siya ng mas malalim, ngunit hindi ito ginhawa. Hindi pa tapos. Ang totoo, dito pa lang talaga magsisimula ang pagbagsak. Dahil kapag nalaman ng mga nasa itaas na nakalabas na ang katibayan, hindi na nila kailangan pang magkunwari. May huling kopya pa, sabi ni Victor. Kay Noel. Tumango si Mateo. At iyon ang sisiguro na hindi lang chismis ito. Gusto mo bang umalis na tayo? Tanong ni Victor. Tinitigan ni Mateo ang kabaong ni Ruben sa gitna ng ulan at ilaw, ang puting bulaklak na tila mas mapatla sa dilim, at ang mga taong unti-unting nagiging tahimik habang humahaba ang gabi. Malapit na sila sa dulo, naramdaman niya. Hindi pa sa katapusan ng sakit, kundi sa puntong wala nang may tatago pa. Hindi pa, sabi niya. Kapag umalis tayo ngayon, mas halata. Maghihintay tayo ng kaunti. Pagkatapos, haharapin natin kung anong kasunod. At sa kaibuturan niya, sa ilalim ng takot, pagod, at pag-asang ayaw pa niyang pangalanan, alam niyang ang kasunod ay hindi na lang pagligtas sa sarili. Pagbabayad na iyon ng lahat ng utang na matagal nang ipinapasa ng mga makapangyarihan sa mga mahihina. Makalipas ang isa pang 20 minuto, dumating ang text mula kay Noel. Received by Provincial Legal Intake. Time-stamped. Keep yourselves alive. Ipinakita iyon ni Mateo kay Victor at sa loob ng ilang saglit ay walang nagsalita sa kanilang dalawa. Hindi dahil wala nang dapat sabihin, kundi dahil sa unang pagkakataon simula nang bumulagta si Ruben sa gitna ng alikabok, may isang bagay nang nailagay sa lugar na hindi na basta mabubure ng isang tawag o isang bala. Ngunit kasabay ng ginhawang iyon ay may isa ring malinaw na katotohanan, kapag naramdaman ng mga taong nasa itaas na hindi na nila kayang habulin ang papel, tao na ang hahabulin nila. Uuwi ako kay Teresa pagkatapos nito, sabi ni Victor, nakatingin sa ulan na unti-unti nang humihina sa labas ng covered court. Hindi ko siya pwedeng iwan ngayong gabi. Tumango si Mateo. Ako, sa ospital, para sa nanay mo, at para kina Ana. Saglit na tumango si Victor, saka tumingin sa kabaong ng kapatid niya. Alam mo, noong una kitang pinagdudahan, gustong-gusto kitang sapakin. Halos gusto sanang ngumiti ni Mateo, pero wala nang lakas ang mukha niya para doon. Ramdam ko naman. Hanggang ngayon gusto ko pa ring sapakin ka minsan. Bahagyang suminghap si Mateo, parang tawa na walang tunog. Mas honest ka ngayon. Hindi ko alam kung honest o pagod. Saglit na tumahimik si Victor bago nagpatuloy. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Kung hindi ka sumugod noong araw na iyon, baka nalibing na lang ang kuya ko na parang isa pang ulo na pinatahimik sa baryo. Tumingin siya kay Mateo ng diretso, hindi na may hinala, kundi may mabigat na pagkilala. Hindi kita utang na loob. Ayoko ng ganun. Pero hindi ko rin kakalimutan. Bago pa makasagot si Mateo ay may lumapit na matandang babae para magpatulong sa pag-ayos ng upuan. Kinuha na lang niya ang ilang silya at inilagay sa gilid, mas madali iyon kaysa maghanap ng tamang salita para sa bigat ng pasasalamat na hindi rin naman comfortable si Victor. Maya-maya pa ay napansin niyang wala na si Esteban sa paligid. Nandoon pa rin ang dalawang bantay na kanina niyang nakita sa labas, ngunit lumayo na ang pwesto at mukhang may bagong utos. Iyon ang mas delikado, naisip niya. Kapag tahimik ang mga taong sanay manakot, ibig sabihin may mas maingat silang binabalak. Bago siya umalis ay nilapitan niya si Tita Fe,
ang pinsan ni Teresa na tumulong sa panlilinlang. Pasensya na po kung nadamay kayo kanina. Umiling ang matanda, hinigpitan ang panyo sa ulo. Anak, sa edad kong ito, hindi na ako natatakot sa mga lalaking nakakotse. Mas kinatatakot ko ang tumandang duwag. Tumango si Mateo, at may maikling init na dumaan sa dibdib niya. Sa mga baryo, totoo ngang may mga taong tahimik lang sa umpisa ngunit kapag dumating ang oras, sila pa ang pinakamatibay. Bandang 10:00 ng gabi siya dumating sa ospital. Mas tahimik na ang ward, ngunit hindi tuluyang tahimik. Laging may umuubo, may makina, may yabag ng nurse na nagmamadali, may bantay na nakaupo sa sahig at nakapikit ngunit hindi naman tunay na natutulog. Sa dulo ng koridor ay nakita niya si Ana, nakasandal sa dingding sa tabi ng vending machine, yakap ang sarili. Pagkakita sa kanya ay agad itong tumayo. Akala ko hindi ka na darating. Hindi ako mawawala ng walang sabi. Huwag mo ngang sabihing parang bata ako. Ngunit sa boses nito ay naroon ang pagkapunit ng buong araw na pilit niyang ikinukubli. Lumapit si Mateo at hinawakan ang magkabilang balikat ng kapatid niya. May nangyari ba rito? Wala. Pero may dalawang lalaking nagtanong sa guard kung nasa ang ward si Nay. Hindi sila pinapasok dahil visiting hours na raw. Nanlalamig pa rin ang takot, naisip ni Mateo. Hindi sila titigil. Nakilala mo ba? Hindi. Pero hindi sila mukhang kamag-anak ng kahit sinong may sakit. Napabuntong hininga siya. Magpapalipat tayo ng ward bukas. May pera ba tayo para doon? Direktang tanong iyon, walang paligoy. At iyon ang laging masakit sa buhay nila. Kahit may baril, kahit may politika, kahit may patay, laging may usapan ng pera sa gitna dahil iyon ang tunay na butas ng mahihirap. Maghahanap ako ng paraan, sabi niya. Hindi sagot iyon. Napatingin siya kay Ana. Hindi na nga ito bata. At marahil ay hindi na niya dapat kausapin na parang kailangan pa nitong protektahan mula sa kabuuan ng katotohanan. Wala pa tayong sapat, pero paglabas nito, may mga tao nang pwedeng lumapit. At kapag hindi umubra, tanong nito, kapag hindi umubra, lalaban pa rin tayo. Tahimik siyang tinitigan ni Ana. Pagod ka na. Gusto sana niyang ikaila, pero wala nang saysay. Oo, takot ka rin. Oo, pero hindi ka titigil. Hindi iyon tanong. Pumikit si Mateo sandali at inisip ang mukha ng ina nila, ang kabaong ni Ruben, ang boses ni Esteban, ang peke niyang pirma, ang notebook, ang audio, ang sarili niyang mga gabing gusto na lang sanang mabuhay ng payapa at magtrabaho at umuwi na parang normal na tao. Hindi na pwede, sabi niya. Pumasok sila sa ward. Gising pa ang ina nila, nakahiga ngunit nakatingin sa kisame na parang hinihintay ang pagbalik niya. Nang makita siya ay bahagya itong ngumiti, ngunit mabilis ding nawala iyon nang mabasa ang mukha niya. Natapos mo na ba ang aayusin mo? Umupo siya sa tabi ng kama. Hindi pa, pero umusad. Ilang tao ang masasaktan sa susunod. Tanong iyon na para bang matagal na nitong dinadala sa dibdib. Hindi agad nakasagot si Mateo. Dahil iyon din ang tanong na ayaw niyang pag-isipan. Hindi kung mananalo ba sila, kundi ilang bahagi ng buhay ang mababasag bago umabot doon. Hindi ko alam, Nay. Hinawakan nito ang kamay niya. Mahina ang balat, manipis na ang mga ugat. Noong buhay pa ang tatay mo, akala ko ang pinakamahirap na parte ng kahirapan ay gutom. Hindi pala. Ang pinakamahirap, iyong lagi kang pinapapili ng mundong ito kung alin ang isasakripisyo mo. Katahimikan ba o dangal? Takot ba o katotohanan? Pamilya ba o konsensya? Napalunok si Mateo. Masyadong tumatagos ang bawat salita dahil iyon mismo ang kinakaharap niya. Anak, kahit ano pa ang mangyari, siguraduhin mong hindi mo iiwan ang kapatid mo sa hiya. Kumunat ang noo niya. Bakit hiya? Dahil kapag ang mahirap ang nasangkot sa gulo ng mayayaman, laging may humihila sa kanya pababa para sabihing kasalanan din niya. Huwag mong hahayaang itanim kay Ana na dapat kayong yumuko dahil wala kayong pangalan. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa ina niya, naramdaman ni Mateo na parang may matagal nang nakabara sa dibdib niya ang bahagyang natunaw. Hindi dahil gamon, kundi dahil may pangalan na ang sugat. Hiya. Iyon nga ang matagal nilang pasan kahit wala silang kasalanan. Hiya sa paghingi ng palugit sa batika, hiya sa di nabayarang tuition, hiya sa pagtangging pumirma sa papeles ng may kapangyarihan na parang sila pa ang istorbo. Bago pa siya makasagot ay may kumatok sa rehas ng ward. Isang nurse ang nakasulyap mula sa pintuan. Kuya Mateo,
may naghahanap po sa inyo sa ibaba. Babae po. Agad siyang napatayo. Sino? Hindi ko kilala. Nasa guard station. Bumilis ang tibok ng puso niya. Posibleng si Liza. Posibleng si Teresa. Posibleng bitag. Tumingin siya kay Ana. Dito ka lang. Kasama ako. Hindi. Kuya, dito ka. Marahil ay nabasa nito sa mukha niya na hindi na ito dapat pagtalunan kaya napaatras na lang ito, bagaman halata ang inis at kaba. Pagbaba niya sa lobby ay agad niyang nakita si Liza sa may gilid ng water dispenser, basa pa ang laylayan ng palda at halatang pagod na pagod. Ngunit buhay. Sa mismong sandaling iyon, isang bahagi ng dibdib ni Mateo ang huminga nang hindi niya namamalayan. Anong nangyari? Tanong niya. May inilabas na statement ang istasyon ng radyo sa online page nila. Hindi pa buo ang detalye, pero may teaser na may ebidensya raw sa land anomaly sa San Isidro. Wala pang audio, wala pang pangalan. Pero sapat para gumalaw ang mga tao. At may tumawag agad sa opisina. Nagkakagulo na sa munisipyo. Tinanggal ni Liza ang basang hibla ng buhok na damaykit sa pisngi niya. May isa pang mas mahalaga. Hinahanap si Sarmiento. Hindi na raw sumipot matapos umalis sa Lemay. Naramdaman ni Mateo ang bahagyang pagkumpas ng hangin sa loob ng lobby na parang biglang nagbago ang temperatura. Tumakas. O tinatago. Hindi ko alam. Si Esteban. Nasa mayor's office daw. May closed door meeting. Sumandal si Mateo sa pader. Ang unang reaksyon ng mga nasa itaas ay tipunin ang sarili nilang bersyon ng kwento. Normal iyon. Noel. Safe pa. Pero sabi niya, posibleng may movement sa provincial level bago mag-umaga. Kapag pumasok ang media sa umaga at may matching docs ang legal, hindi na nila kayang itulak pabalik sa simpleng chismis lang. Tahimik silang parehong tumayo roon. Sa gitna ng fluorescent light ng ospital, mukhang mas matanda si Liza kaysa ilang araw na ang nakalipas. Siguro ganoon din ang itsura niya. Ang krisis ay may sariling paraan ng pagpapaedad sa tao. Bakit ka bumalik dito? Tanong niya. Kasi alam kong dito ka pupunta. Iyon lang. Saglit na ibinaba ni Liza ang tingin, saka muling tumingin sa kanya. At dahil ayokong mag-isa ka kapag nagsimula ng bumaliktad ang mga tao. Gusto sana niyang magsabi ng kung anuman na mas malambot, mas personal, ngunit sa sandaling iyon ay tumakbo ang isang guard mula sa labas. Sir, may nag-aaway sa parking. Sigaw nito sa kasamang gwardya. Halos sabay silang napalingon. Sa bakana ng ospital ay nakita ni Mateo ang isang itim na sasakyang biglang huminto, sinundan ng motorsiklo. Bumaba si Victor mula sa motorsiklo, duguan ang labi at humihingal. Mateo, sigaw nito. Tumakbo siya palabas, kasunod si Liza. Anong nangyari? May sumunod sa akin galing kina Teresa. 2 sasakyan. Nawala ko yung isa, pero may isa pang humabol hanggang highway. Tumingin si Victor sa paligid, alerto pa rin ang mata. Akala ko dito sila susunod. Nasaan si Teresa? Nasa parokya muna. Pinatago ko. Muli na namang naramdaman ni Mateo ang paggulong ng takot. Kahit nakalabas na ang ilan sa ebidensya, hindi pa sila ligtas. Lalo na ngayon, dahil desperado na ang mga kalaban. Kailangan nating ilipat si Nanay at Ana ngayon din, sabi niya. Ngayon, gulat na tanong ni Liza. Kung alam nilang dito kami natutulog, babalik sila. Paano? May charity ward sa kabilang bayan, sabi ni Victor. May kakilala si Teresa doon. Mga madre ang may hawak. Hindi basta-basta pinapasok ang kung sino. Saglit siyang nag-isip. Delikado ang biyahe, ngunit mas delikado ang manatili. Sige, sa sumunod na 1 oras ay gumalaw sila na parang mga taong matagal nang nagsanay sa sakuna kahit hindi naman. Kinausap ni Liza ang nurse supervisor gamit ang lahat ng natitirang kredibilidad niya bilang empleyado ng munisipyo. Si Victor ang kumuha ng sasakyang pwedeng paglipatan. Si Mateo naman ang nag-ayos sa ina at kay Ana, pilit na pinapanatili ang katahimikan sa kabila ng alon ng kaba. Habang inililipat niya ang bag ng gamot sa lumang eco bag ay biglang nagsalita si Ana. Si Ate Liza ba ang kasama mo sa lahat ng ito? Oo, mahal mo pa siya. Halos matigilan siya sa paghila ng zipper. Bakit iyan ang tanong mo ngayon? Kasi parang kung huli na ang lahat, gusto kong malaman kung may isang bagay man lang na hindi kasinungalingan. Napapikit si Mateo. Sa murang edad ni Ana, ang mga tanong niya ay madalas tumatama kung saan ka pinakahubad. Oo, mahinang sabi niya. Pero hindi iyan ang mahalaga ngayon. Mali ka,
Sagot ni Ana. Mahalaga iyan. Kasi iyan ang isa sa mga dahilan kaya hindi ka tuluyang natutulak ng galit. Hindi na siya nakasagot. Marahil ay tama ang kapatid niya. Marahil ay ang pag-ibig, kahit hindi buo, kahit hindi malinaw ang kinabukasan, ay isa rin palang tali para hindi ka tuluyang maging tulad ng mga taong handang magpabura ng iba para sa sarili nilang kapayapaan. Madaling araw na sila nakaalis ng ospital. Umuulan pa rin ng bahagya, pino na lang, parang pagod na rin ang langit. Nasa likod ng van ang ina nila at si Ana, kapwa tahimik. Sa harap ay si Victor sa manibela at si Mateo sa tabi. Nasa likod ng isa pang tricycle si Liza, susunod hanggang sa labas ng bayan bago liliko sa ibang ruta. Wala silang masyadong usapan sa daan. Bawat headlight sa likod ay pinagdududahan. Bawat mabagal na sasakyan sa harap ay posibleng harang. Ngunit nakarating sila sa kabilang bayan nang walang sumusunod. Sa maliit na infirmary na pinapatakbo ng mga madre, tinanggap ang ina niya nang walang maraming tanong. Minsan, ang pinakamalaking awa ay iyong hindi ka inuusisa habang bitbit mo ang pagod ng buong magdamag. Nang may hatid na sila sa maliit na kwarto, lumabas si Mateo sa pasilyo at doon lang siya sumandal sa malamig na pader. Halos sabay dumating si Liza mula sa likod. Ilang segundo silang parehong tahimik. Tapos siya ang unang nagsalita. Kapag sumikat ang araw, wala nang babalikan ang lahat sa dati. Meron ba talagang babalikan? Tanong ni Mateo. Kahit bago pa ito, hindi naman talaga maayos. Bahagyang ngumiti si Liza, pagod ngunit totoo. Hindi, pero may illusion ng normal. Ayoko na sa illusion. Tumingin siya rito ng tuwid. Pagod na akong magkunwari na okay lang ang maliit na kabastusan, ang maliit na pirma, ang maliit na pandaraya, dahil iyon daw ang takbo ng buhay. Naging seryoso ang mukha ni Liza. At pagkatapos nito, kapag bumagsak sila, sa tingin mo ba hindi sila mapapalitan ng ibang gaya nila? Natahimik siya. Napakalalim ng tanong at alam niyang wala siyang malinis na sagot. Siguro mapapalitan, sabi niya sa huli. Pero hindi ko na kayang manahimik para lang sabihin ganyan talaga. May bahagyang pagluha sa mata ni Liza, ngunit hindi ito bumagsak. Noong umalis ako sa'yo dati, akala ko mas madaling mabuhay kapag pinili ko iyong mas praktikal. Trabaho, stability, distansya sa gulo. Pero sa totoo lang, araw-araw lang akong natutong lumunok ng mas maraming bagay na ayaw kong sikmurain. Lumapit si Mateo ng kalahating hakbang. Hindi pa huli. Hindi. Pero hindi rin ito simpleng aayusin lang natin. Alam ko, saglit silang nagkatitigan sa makipot na pasilyo ng maliit na infirmary, napapalibutan ng amoy ng sabon at lumang kahoy at mahinang bulong ng dasal mula sa chapel sa tabi. Wala nang sayang magpanggap sa puntong ito. Kaya nang abutin niya ang kamay ni Liza, hindi ito umiwas. Hindi rin ito yamakap o nagsalita ng malalaki. Hinayaan lang nitong magtagpo ang mga palad nila ng ilang sandali, sapat para maalala ng katawan na may mga bagay na hindi kailangang ipilit para maging totoo. Bandang 6:00 ng umaga nang pumutok ang unang malakas na balita. Si Noel ang tumawag mula sa ibang numero. Lumabas na, sabi nito sa kabilang linya. Provincial Legal confirms receipt of documentary and audio evidence tied to San Isidro land acquisition. May holding statement na rin ang radio page. May pangalan na sina Vergara at Sarmiento. Hindi pa ang mayor, pero trending na ang usapan. Umigting ang panga ni Mateo. Ano ang galaw sa munisipyo? Mayor Alcazar on emergency leave daw effective immediately. Sarmiento missing. Vergara denies everything, says politically motivated. Pero may pumunta ng provincial investigators sa munisipyo. Sa likod ng boses ni Noel ay may ingay ng radyo at mga taong nag-uusap. At may isa pang nangyari. Si Adrian Manalo. Ano sa kanya? May nag-submit ng anonymous tip sa media page na siya ang liaison sa contractors. Lumabas ang lumang picture niya kasama ang ilang developers. Tumingin si Mateo kay Victor na nasa dulo ng pasilyo, nakaupo sa bangko, tulala sa sahig at may hawak na paper cup ng kapeng hindi niya iniinom. Hindi pa nito alam. Salamat, sabi ni Mateo kay Noel. Magtago ka muna. Iyan din ang sabi ko sa inyo. Pagkababa niya ng tawag ay agad siyang nilapitan ni Victor. Ano? Hindi niya ito pinaikutan. Sinabi niya lahat. Habang nagsasalita siya, unti-unting nawalan ng kulay ang mukha ni Victor, hindi sa gulat lamang, kundi sa paraang tila tuluyan ng bomb ibigay ang huling piraso ng inaasahan niyang maaaring malinis pa sa loob ng pamilya nila.
Lumabas na ang pangalan ni Adrian, sabi ni Mateo sa dulo. Tumawa si Victor, maikli at wasak. Siyempre, umupo siyang muli, nakasubsob ang dalawang siko sa hita. Alam mo ang pinakamasakit, mahina ang boses niya. Hindi iyong posibleng kasabwat siya, kundi iyong may bahagi sa akin na hindi na nagulat. Walang sumagot, dahil may mga pag-amin na hindi dapat inaagawan ng salita. Maya-maya ay lumabas si Teresa mula sa chapel sa dulo ng gusali. Hindi alam ni Mateo kung kailan ito dumating. Marahil ay madaling araw pa at dumiretso sa dasalan. Namumugto ang mata ngunit tuwid ang tindig. Lumapit ito kay Victor. Nalaman ko na. Tumayo si Victor, pero hindi niya alam kung aakap ba siya o uurong. Sa huli ay nanatili lang siyang nakatayo habang si Teresa ang nagsalita. Hindi ko maipaglalaban si Ruben bilang santo, sabi nito. At hindi ko rin may kakaila na minahal ko siya kahit maraming desisyong hindi ko naintindihan. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Sinubukan niyang bumawi, at dahil doon, pinatay siya. Tumingin ito kay Mateo at kay Liza. Hindi natin mababago ang unang pirma. Pero mababago natin kung ano ang mangyayari sa mga naiwan. Sumangot si Victor at pinahid ang mata gamit ang likod ng kamay na parang ikinahihiya pa rin ang pagluha. Tapos na ba ito? Tanong niya. Umiling si Teresa. Hindi. Mag-uumpisa pa lang ang pagdudumihan nila sa pangalan niya. Mag-uumpisa pa lang din ang takot ng mga taong mawawalan ng proteksyon. At may mga taong magpapanggap na wala silang alam. Tahimik ang lahat. Totoo iyon. Ang hustisya ay hindi kasing linis ng dulo ng pelikula. Hindi bumabalik ang patay. Hindi biglang nagiging mabuti ang mga saksi. Hindi kusang nabubura ang hiya ng mga naiwan. Ngunit sa pagdating ng umaga, may isang bagay na nagbago na hindi na nila mababawi, ang katotohanan ay wala na sa ilalim ng mesa. Bandang 8:00 ay dumating ang balitang sumuko si Sarmiento sa provincial headquarters dala ang sariling affidavit. Nang marinig iyon, napatingin si Victor sa malayo. Ahas, sabi niya, niligtas ang sarili. Oo, sabi ni Liza. Pero sa pagligtas niya sa sarili niya, may mabubuksan pa. Lumabas din sa balita na may freeze order na sa ilang transaksyon ng Coastal Project at may temporary suspension si Vergara habang iniimbestigahan. Wala pang pinal, wala pang sentensya, wala pang ganap na panalo. Ngunit naroon na ang unang bitak sa pader na matagal nang mukhang hindi matatamaan. Nang sumapit ang tanghali, umupo si Mateo sa labas ng infirmary sa lilim ng puno ng akasya. Sa wakas ay tahimik ang ilang minuto sa paligid niya. Wala munang tumatawag. Wala munang humahabol na sasakyan. Wala munang putok. Tanging huni ng ibon, dumadaang tricycle, at mahinang ihip ng hangin na may dalang amoy ng basang lupa. Umupo sa tabi niya si Ana, may dalang 2 pandesal. Inabot nito ang isa sa kanya. Kumain ka. Tinanggap niya iyon. Salamat. Tahimik silang parehong ngumata. Pagkatapos ay nagsalita si Ana nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi pa rin ako okay. Hindi ko naman inaasahang magiging okay kaagad. Hindi rin si Nay. Oo, at ikaw, lalo na. Bahagyang ngumiti si Mateo, pagod na pagod. Ang talino mo na talaga. Kailangan. May ilan pang segundong lumipas bago siya muling nagsalita. Kuya, HM, kapag natapos ito, uuwi pa rin ba tayo sa dating bahay? Tiningnan niya ang malayo, sa kalsadang basa pa sa ulan. Ang dating bahay. Iyong may butas ang yero, may bakod na tabingi, may bakuran na puno ng alaala, takot, at pirma nilang ginaya ng ibang tao. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Baka oo, baka hindi, pero saan man tayo mapunta, hindi na tayo doon uuwi ng nakayuko. Sa pagkakataong iyon ay tumingin si Ana sa kanya at tumango, hindi dahil panatag na siya, kundi dahil minsan ang tanging maibibigay ng kapatid mo ay isang direksyong hindi mariinggol ngunit matigas. Pagsapit ng hapon ay kinailangang bumalik ni Mateo sa barangay para sa libing ni Ruben kinabukasan. Hindi siya sabik, ngunit alam niyang may mga bagay na dapat harapin sa mismong lupa kung saan nagsimula ang sugat. Bago siya umalis ay nilapitan niya si Liza sa may gate ng infirmary. Sasama ka ba? Tanong niya. Mamaya, kailangan kong dumaan sa opisina. Magre-resign ako. Napatingin siya rito. Sigurado ka? Hindi ko alam kung ano ang kasunod. Pero sigurado akong hindi ko kayang bumalik doon na parang wala akong narinig at nakita. Tumango siya. Walang magarbong salita. Sapat na ang pasyang iyon. Mag-iingat ka, sabi niya. Ikaw rin.
Sandali siyang nag-atubili bago yumuko at hinalikan ito sa noo. Marahan, tila hindi pangako ng perpektong kinabukasan kundi simpleng pagkilalang buhay pa sila at may karapatan pang pumili. Hindi siya umatras agad, at si Liza rin ay hindi umiwas. Pagkahiwalay nila ay may luhang hindi bumagsak sa mata nito, at may pagod na hindi rin tuluyang umalis sa mukha niya. Ngunit wala nang kailangan pang sabihin. Nang bumalik siya sa barangay San Isidro, iba na ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi lahat ay mabuti. May mga usisero, may mga nag-aabang, may mga takot na baka madamay. Ngunit may ilan ding tumatango, may ilang kusang nagbibigay daan, may ilang mahina ngunit malinaw na nagsasabing, "Ingat ka, Mateo." Sa maliit na baryo, iyon na ang anyo ng pakikisangkot ng mga taong matagal ding natutong manahimik. Sa harap ng bahay ni na Ruben, nadatnan niya si Victor na nakaupo sa bangkito, nagyoyosi ngunit hindi naman hinihit-hit ng maayos. Naupo siya sa tabi nito. Tuloy ang libing bukas, sabi ni Victor. Oo, at pagkatapos, haharap tayo sa mga susunod na hearing, tanong, imbentong kwento, at mga taong magpapanggap na kakampi mula pa noon. Napatawa si Victor, mahina. Ang pangit na future. Oo. Pero future pa rin. Doon lang bahagyang tumingin si Victor sa kanya at tumango. Sa loob ng bahay ay narinig nila si Teresa na kausap ang ilang kamag-anak, kalmado ang boses sa kabila ng pagkapagod. Sa kalsada ay may batang humahabol sa gulong. Sa sari-sari store ni Aling Nena ay may nagbubukas ng bote ng soft drinks. Sa dulo ng kalye ay may bakas pa ng dugo ni Ruben sa alikabok na kahit nabasa na ng ulan ay parang ayaw pa ring tuluyang mabura sa isip ng lahat. Tumingin si Mateo roon at napagtanto niyang tama ang lahat ng nagdaan, walang malinis na solusyon. Nailabas nila ang katotohanan. Oo, pero may pamilyang wasak, may kapatid na noalay sa kahihiyan ng sariling dugo, may biyudang kailangang tanggapin na minsang pumirma ang asawa niya bago ito lumaban, may ina at kapatid siyang hindi na muling matutulog ng payapa gaya ng dati, at may baryong hindi na pwedeng magpanggap na hiwalay ang maliliit nitong buhay sa mga malalaking kamay na dumudurog sa lupa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isa ring bagay na hindi na nila maibabalik sa dati, hindi na sila tahimik. At minsan, sa mga lugar na matagal nang binabayaran ng takot ang katahimikan, iyon na mismo ang simula ng pagbabago. Kinabukasan, habang inihahatid si Ruben sa sementeryo sa ilalim ng maputlang araw, kasabay ng tunog ng kampana at mahinang iyak ng mga naulila, naglakad si Mateo na hindi na nakayuko. Hindi dahil tapos na ang laban. Hindi dahil nabura na ang pangamba, kundi dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, alam niyang may mga sugat na hindi gumagaling sa pagtatago. Kailangan muna silang ilantad sa liwanag, kahit masakit, kahit magdulot ng mas maraming luha, para tumigil ang nana sa ilalim. At habang unti-unting tinatabunan ng lupa ang kabaong, naisip niya ang sinabi ng kapitan sa huling gabing nag-usap sila. Huwag mong hayaan. Noon hindi niya naunawaan ng buo. Ngayon, sa harap ng hukay, ng pamilya, ng mga saksi, ng baryong unti-unting natutong tumingin sa sarili nitong takot, saka lang niya ganap na naunawaan. Ang hindi dapat hayaang mangyari ay hindi lang ang pagkawala ng isang tao, kundi ang pagpayag na ang pagkawala niya ay maging normal. At sa tahimik na sandaling iyon, habang magkatabing nakatayo sina Teresa, Victor, Ana, ang ina niyang inihatid sa wheelchair ng mga madre para makahabol sa dasal, at si Liza na dumating ng hindi na empleyada ng munisipyo kundi bilang sarili niya, pinili ni Mateo na dalhin ang bigat ng lahat ng hindi na muling magpapaliit. Hindi perpekto ang hinaharap, hindi rin payapa, ngunit totoo. At sa wakas, iyon ang uri ng buhay na kayanan niyang harapin.